Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2541-2560. Kabanata 2541. Isang punch lang ang kailangan. Natural, ang nagreklamo ay si Levi. Mukha siyang galit na galit. Tuluyan na siyang sumuko kay Karsten matapos makita kung kumusta ang huli. Kahit tapos na ang lahat ng ginawa ko, napakahina pa rin niya. At gumagalaw siya na parang pipong paboril. Ano ang silbi ng paggawa ng eksena? Siya ay walang iba kundi isang hanggal, walang kwentang piraso ng lubos na basura. Galit na galit si Levi na talagang nagwawala siya. Tuwang-tuwa siya at sabik na naghihintay. Ito ay sapat na masama na siya ay nabigo minsan, ngunit si Levi ay nagbigay kay Karsten ng labis na tulong pagkatapos noon. Naghintay pa ang dating ng 3 buong araw. At ito lang ang nakukuha ko sa aking pasensya. Paanong hindi mabibigo si Levi? Nakuha lang ng Karsten na iyon ang isang kapat ng enerhiya ng kristal na iyon at halos hindi sumanib dito. Maaaring naabot ni Karsten ang pinakamataas na antas ng Divine Extraction Technique, ngunit mayroong maraming mga subcategory sa level 9. Tulad ng Iron Golem Technique, ang level 9 nanograms Divine Extraction Technique ay nahahati din sa maraming silhouette. Ang pagkakaroon ng isang silhouette ay tumataas na ang mga tao ay nasa pinakamataas na punto ng mga ito, samantalang ang pagkakaroon ng 9 na silhouette ay antas na tumataas ang taong iyon ay nakataas na. Sa sandaling iyon, ang Divine Extraction Technique ni Karsten ay katumbas lamang ng unang silhouette ng level 9 nanograms Iron Golem Technique. Paanong magiging masaya si Levi tungkol doon? Hindi niya kayang labanan ang mas makapangyarihang mga Diyos sa Restricted Area 7. Ano ang silbi ng pakikipaglaban sa kanya ngayon? Totoo ang kwento ng matatandang asawa. Kung mas maraming inaasahan ang isang tao, mas madidismaya ang taong iyon. Hindi na aliw si Levi at siya ay lubos na manhid sa puntong iyon. Kanina, naisip niya na si Karsten ay magiging kasing lakas ng ika-7 o ika-8 silhouette ng level 9 nanograms Iron Golem Technique. Ang kanyang kapangyarihan ay katumbas lamang ng unang silhouette ng level 9 nanograms Iron Golem Technique. Napakawalang kwenta niya. Sayang ang pagbigay sa kanya ng kristal. Malamang na kailangan niya ng 3 buwan para matapos ang pagsipsip ng enerhiya sa loob. Hindi naman ako ganoon ka-freak ang pasyente. Hindi ako maghihintay ng 3 buwan. Kaya niya ang sarili niya. Lahat ay nakatingin ng kakaiba kay Levi. Hindi nila maintindihan kung bakit siya galit at bigo. Nagrereklamo ba siya sa kahinaan ni Karsten? Paano ito posible? Katawa-tawa na ang kapangyarihan ni Karsten, kaya paanong mahina iyon? Anong pinagsasabi ni Levi? Nagtataka ang bawat tingin kay Levi. Hindi pa nagsimula ang palabas, at nabigo na siya. Dahan-daang tinunggo ni Karsten ang lugar. Lahat ay gumagalang at natatakot sa kanya. Si Karsten ay naging ganap na kakaibang tao sa loob ng 3 araw. Kung patuloy siyang umuunlad sa ganitong paraan, siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa Earth. Walang makakalaban sa kanya. Tinansya ng publiko na kailangang maghintay si Karsten ng ilang dekada hanggang maabot ni Edmund ang pinakamataas na antas ng Iron Golem Technique. Saka lang magkakaroon ng kalaban si Karsten. Hanggang noon, walang ibang makakalaban kay Karsten. Siya talaga ang magiging gustong manlalaban sa buong mundo. Inilipat ni Karsten ang kanyang tingin sa stone plaque na nakalista sa Divine Leaderboard at tumawa. Sa pagkakataong iyon ay wala na siyang pakialam sa mga pangalang nakaukit dito. Ako ang pinakamalakas anuman ang nakaukit doon. Oy, Dark Emperor, hindi ba dapat magpakita kayong 3 ngayon? Naisip mo na ako ay masyadong mahina at hiniling sa akin na mag-power up,
Kaya ginawa ko iyon at bumalik. Ngayon lang lumabas. Gayunpaman, babalaan ko kayong tatlo. Huwag mong ipagpalagay na magpapakita ako sa iyo ng anumang awa dahil ibinigay mo sa akin ang kristal at binuksan ang mga pinto sa restricted area 76 para sa akin. Walang sino man sa inyo ang may iwan sa pakikipaglaban sa akin. Hindi ako susuko hanggat hindi ko natatalo kayong lahat. Nilinaw ni Karsten ang mga bagay-bagay at hinihingi niya ang kanyang kalaban na nagpapakita. Hindi siya magpapakita ng pasasalamat sa kanila kahit na ibinigay sa kanya ang kristal. Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa Lab of Gods nang marinig iyon. Iyon ay gagawing mas simple ang lahat para sa kanila. Ang problema ay walang tumugon sa mga salita ni Karsten. Haha, ito ay tulad ng aming hinulaang. Masyadong manok si Dark Emperor at iba pa para magpakita. Iyan ay may katuturan. Naisip nila na ang pagbibigay kay Karsten ng kristal ay magpapakita sa kanila ng awa. Sinong mag-aakalang walang pakialam si Karsten? Nako, ito ay masyadong nakakatawa. Napakaduwag nila. Nagtawanan ang lahat sa lugar ng kapaligiran. Si Mr. X at ang kanyang mga tauhan mula sa Lab of Gods ay tumatawa rin. Ito ay tulad ng kanilang hinulaan. Nagtatago pa. Natatakot ka ba? Ganun na ba talaga ako kalakas? Kayo ay isang grupo ng mga walang kwentang duwag at puro basura. Nainsulto at napasigaw si Karsten nang makitang walang tao. Marami ang hindi na nakayanang makinig pa. Nako, ang ingay mo. Isasara na lang kita sa isang suntok. Biglang nag-zip si Levi kay Karsten. Napakabilis niya kaya walang nakakakita sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2542. Natakot ang Lab of Gods. Natigilan ang lahat. Hindi makapaniwalang nakatingin sila kay Levi. Anong ginagawa niya? Nanunuya si Karsten, pero hindi ba dapat si Dark Emperor at ang mga kaibigan niya ang magagalit? Ano ang kinalaman ni Levi Garrison sa anumang bagay? Bakit siya nasasagasaan? Napatulala sila. Si Zoe at ang iba pa kanina pa naghihintay sa gilid ay napatulala. Blanko ang kanilang isipan. Kung may isip nila, tiyak na lumabas na sila para pigilan si Levi. Ayos lang kung hahabulin mo ang iba, pero si Karsten ang hahabulin mo. Siya ang lalaking nakabisado ng level 9 nanograms divine extraction technique. Siya ay hindi matatalo. Baliw ka ba? Bakit mo siya sinundan? Nang tumakbo si Levi, nag-trigger siya ng chain reaction. Hingal na hingal ang karamihan. Nakita nila si Levi na nagmamadaling lumapit, at halos mabaliw sila. Ano ang nangyayari? Sino sa Earth ang darating at hamanin ang halos hindi matatalo na Karsten? Ang naghahaman ay tulala o baliw. Walang ibang paliwanag. Marami ang nagulat nang makitang sumugod si Levi ng ganoon. Gayunpaman, ang ilan ay natuwa. Daxen, Gabriel, at ang iba pa ay mahusay na mga halimbawa nito. Matagal na silang naghihintay, at sa wakas, tatulunan ni Levi ang hubristic na si Karsten. Sapat na ang marami sa mga mayayabang na salita at nakakainis na tindig ni Karsten. Bakit siya nasasagasaan ng ganun? Siya ba ay mentally retarded? Sa tingin ba niya si Dark Emperor? Lahat ng nakakakilala kay Levi ay nataranta. Tumawa ng malakas sina Donald, Tyrone, at iba pa. Tinuya ng isa sa kanila, Levi Garrison, pipi ka ba? Hindi ka kailangan ng amo namin na magpakita at ipaglaban ang kanyang laban para sa kanya. Oo, hindi ka panipaniwala ang aming Panginoon, at kayang hintayin ni Karsten ang lahat ng gusto niya. I bet baka iniisip ng master namin na masyadong mahina si Karsten. Kaya naman hindi siya nag-abala pang magpakita. Ganyan dapat. Nasaksihan nating lahat kung gaano kalakas ang ating Panginoon, at walang ibig sabihin si Karsten. Walang katapusang ipinagmamalaki sina Donald at Tyrone tungkol sa kanilang Panginoon. Naisip nila na ang lalaki ay hindi kapanipaniwala at simpleng pinakamaganda. Walang sino man ang pinayagang hindi gumalang sa kanilang amo. Kaya naman galit na galit sila nang makita nilang tumakbo si Levi ng ganoon. Para siyang nakikipaglaban sa ngalan ng kanilang amo. Akala nila ay sinisiraan ni Levi ang kanilang amo. Ang hindi nila alam ay si Levi pala ang pinakapanginoong pinupuri nila. Ang mga tao sa Lab of Gods ay sinusubaybayan ang lahat mula sa likod ng mga eksena. Maging sila ay nagulat.
Ang unang pumasok sa isip nila ay hindi nabaliw si Levi. Sa halip, iniisip nila kung si Levi ay Dark Emperor. Sa ilang paraan, naiintindihan iyon. Masigasig silang nagtatrabaho, ngunit palagi silang may likas na bantay kapag nakita nila si Levi. Ang ilan sa kanila ay natatakot pa nga kay Levi. Kaya, ang unang pumasok sa isip nila ay si Levi ay maaaring si Dark Emperor. O baka isa siya sa 3 taong hinamon ni Karsten. Posibleng siya ang pinuno ng sinaunang angkan ng garrison dahil miyembro din siya ng pamilyang iyon. Saglit doon, natahimik ang lahat. Masyado silang natakot. Kung ang mga bagay ay talagang tulad ng kanilang naisip, kung gayon sila ay nasa maraming problema. Hahayaan nilang maging malakas ang iba. Ano ba, hahayaan pa nilang mabuhay ang nangungunang 3 manlalaban sa Divine Leaderboard, ngunit hindi nila hahayaan na maging mas malakas si Levi. Ang pagiging makapangyarihan ni Levi ang pinaka-nakakatakot na banta sa kanila. Sa katunayan, ang mga bagay ay magiging kapahamakan para sa kanila kung iyon ang kaso. Kahit sino ay maaaring maging malakas, ngunit hindi si Levi Garrison. Hindi siya. Sa sandaling iyon, isang masalimuot na emosyon ang mabilis na tumatakbo sa loob ni Mr. X at ng iba pa. Nagdasal sila na lahat ng iyon ay peke. Inaasahan nila na ang taong nakatayo doon ay hindi si Levi. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay hindi ang kanilang ipinagdasal. Nagbubulungan ang mga tao, at napakaingay. Maya-maya pa, nakita ni Karsten ang isang figure na nagzepong mula sa di kalayuan. Natuwa siya. Nandito ba si Dark Emperor? Nang lumingon si Karsten, nakita niyang napakahina ng enerhiyang nagmumula kay Levi. Parang walang tao si Levi. Siya ay mabilis, ngunit iyon lang siya. Wala siyang ibang lakas, kaya hindi siya posibleng maging Dark Emperor. Gayunpaman, ngumiti si Karsten. Sa wakas ay may tumayo at naroon upang hamanin siya. Ang cherry sa itaas ay alam ng challenger kung gaano kalakas si Karsten. Wag na, kukunin na lang kita bilang kalaban ko, sabi ni Karsten. Sineseryoso niya ang laban, gayunpaman. Hindi nagtagal bago sinimulan ni Karsten ang kanyang divine extraction technique upang iguhit si Levi. Boom! Maya-maya pa, sinuntok ni Levi. Isang hilenghing ang narinig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2543. May hindi tama. Nakakatawa ang suntok na iyon. Para kay Karsten, ito ay napakahina, at nakita ng bawat manunood na wala itong anumang bigat. Masasabi ng lahat na inilagay ni Levi ang lahat ng mayroon siya sa suntok na iyon. Tila pinaghandaan niya ang suntok na iyon. Noong una, mahigit 10,000 metro ang layo niya kay Karsten. Mukhang pinaghahandaan ni Levi ang suntok habang tinatakbo niya ang distansyang iyon. Matapos ang lahat ng paghahandang iyon, sa wakas ay ibinato niya ang suntok. Sa kasamaang palad, nakita ng lahat ang suntok na iyon bilang lubos na mahina. Nakakatakot ang itsura nito. Ang kapangyarihan ay karaniwan, at ang bilis ay mas mataas sa average. Tiyak na hindi ito maaaring magdulot ng hindi kapani-paniwalang pagbabago o anumang bagay. Sa karamihan, mapapa-address ng kaunti ang mga manlalaban sa Provisional Leaderboard. Ang paggamit ng suntok na tulad niyan laban sa makapangyarihang Karsten, gayunpaman, ay hanggal. Natawa ang lahat kay Levi. Paano matatalo ng isang mahinang suntok si Karsten? Sa wakas ay naalis na ang isipan ni Zoe at ng iba pa, at natarante sila. Hindi man lang sila masasaktan ng isang mahinang suntok, kaya paano nitong papatayin si Karsten? Sa kasamaang palad, masyadong mabagal ang reaksyon ni Zoe at ng iba pa, at huli na para pigilan si Levi. Pinagmasdan nila kung paano lumipad ang suntok. Madaling nahawakan ng kamay ni Karsten ang suntok ni Levi. Narinig ko ang tawag ng iba sa iyo. Ikaw si Levi Garrison, tama. I'll remember you as the first person who challenged me, informed Karsten. Siya scoffed. Para sa kanya, mukhang mabagal ang suntok. Ito ay tulad ng pagmamasid sa isang snail na gumagapang, at ginawa nito kay Karsten na makita si Levi bilang isang walang kwentang uod. Sandali, ang lakas sa likod ng suntok na ito. Ang lakas nito. Ay ito. Itong suntok. Boom! Biglang umikot ang ekspresyon ni Karsten. Bakas sa bawat pulgada ng mukha niya ang hindi paniniwala at gulat.
Sa sobrang gulat niya ay nanlaki ang mata niya. Imposibleng malaman kung gaano kalakas ang suntok na iyon hanggang sa may nakipag-ugnayan dito. Nang mahuli ni Karsten ang suntok ni Levi, naramdaman ng una ang nakakatakot na enerhiya na sumabog. Nakapasok ang enerhiyang iyon sa katawan ni Karsten. Ang enerhiya sa suntok na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa enerhiya sa loob ng kristal. At ako ay may kakayahan lamang na sumipsip ng 1/4 ng enerhiya sa loob ng kristal. Ang suntok ay nagdala ng pinaka-nakakatakot na kapangyarihan na nakita ni Karsten. Ang suntok na ito ay hindi kapanipaniwala na nakakakuha ng enerhiya sa isang punto. Sa sandaling iyon, alam ni Karsten kung bakit mukhang mahina ang suntok at naglabas ng mahinang aura. Naiintindihan din niya kung bakit mas mabilis lang ng kaunti ang suntok at hindi niya makuha ang reaksyon ng paligid dito. Lumabas, na-redirect ni Levi ang lahat ng kapangyarihan sa isang push-pose na punto. Kaya naman nagmukha itong mahina. Nakapagtataka, ang mga suntok na tulad ng mga iyon ang pinakamalakas. Si Karsten ay hindi kasing lakas ng inaasahan ni Levi, sa katunayan, maaaring siya ay nagpakita ng awa ngunit si Levi ay nagalit. Kaya naman, sinamantala niya ang distansya sa pagitan nila at naghanda na itapon ang pinakamalakas na suntok na naibato niya. Inipon pa niya ang mga ito sa isang punto bago niya ito sumabog sa sandaling nakuha nito si Karsten. Ang nagpulala ng mga bagay ay ang paggamit ni Karsten ng kanyang pamamaraan at sumisipsip ng enerhiya noong panahong iyon. Iyon ay naging imposible para sa kanya na umatras sa huling segundo. Nanliit ang mga iris ni Karsten, ngunit namumungay ang kanyang mga mata. Hindi naniniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Boom! Ang nakakatakot na enerhiyang iyon ay tumagos sa kanyang katawan. Bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang bagay na naranasan ko. Alam ni Karsten na sisabog ang buong katawan niya kapag naabsorb niya ang enerhiyang iyon. Ito ay tiyak na higit sa kung ano ang aking pisikal na mahawakan. Pinalakas na ng Lab of Gods ang mga pisikal na katangian ni Karsten. Iyon ay dapat makatulong sa katawan ni Karsten na makatiis sa pagsipsip ng napakalawak na kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang suntok ni Levi ay isang bagong antas ng kapangyarihan. Lampas ito sa inaasahan ng Lab of Gods. Walang na maabsorb niya ang paraan ng enerhiyang iyon. Higit pa rito, ang lakas na ibinato ni Levi ay sinadya upang maging agresibo. Kapag ito ay pumasok sa katawan, ang biktima nito ay mukhang maayos sa labas sa maikling panahon. Ang kanyang mga laman loob, gayunpaman, ay agad na masisira at mabubulok. Ang suntok na iyon ay tumatakbo ng pagkawasak. Boom! Sumabog ang dibdib ni Karsten sa susunod na segundo, at isang madugong butas ang ipinakita. Boom! Pagkatapos, lumitaw ang isa pang madugong butas. Boom! Boom! Isa-isang sumabog ang mga pagsabog mula sa loob ng katawan ni Karsten. Ilang saglit lang ay naging madugong gulo si Karsten. Teka, ikaw si Garrison, Le. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2544. Pinatay ni Levi si Karsten. Sa kanyang mga huling sandali, naalala ni Karsten ang isang pangalan na matagal na niyang nakalimutan. Ang pangalan sa stone plaque ay Garrison, L. Noong araw na iyon, pinaalis ni Deathfin si Karsten bago niya matapos basahin ang mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Karsten na ang pangalawang salita ay si Levi. Si Levi Garrison. Agad niyang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaukit ng pangalan sa likod ng plaka ng bato. Ito ay para sa parangalan ang isang manlalaban na napakalakas na siya ay ipinagkaloob na mas mataas sa Divine Leaderboard. Ako yan. Bakit mo ako tinatawag? Kumunot ang noo ni Levi at medyo nataranta. Nalaman niya ito kaagad pagkatapos, bagaman. Nakita siguro ni Karsten ang pangalan ko na nakaukit sa likod ng stone plaque. May nararamdaman pa rin, bagaman. Ha, biglang tumawa ng malakas si Karsten. Hindi niya alam na may isang taong ganoon kalakas. Sa katunayan, naisip niya na ang mga weirdo sa Lab of Gods lang ang kailangan niyang mag-ingat. Naisip ni Karsten na kaya niyang pamunuan ang mundo hanggat hindi pinapayagan ito ng Lab of Gods. Sinong mag-aakala na magiging ganito ang mga pangyayari?
Ang nakakatawa ay nabalitaan ni Karsten ang tungkol sa kung paano si Levi ay nakikipag-date sa banta at pinakamasamang kaaway ng Love of Gods. Naisip nila kung paano na si Levi ay naging walang tao pagkatapos ng bagong panahon. Umabot sa puntong hindi na nahirapan si Love of Gods na patayin si Levi. Akala nila napakahina niya. Love of Gods, Mr. X. I bet hindi ninyo ito pinangarap, ha? Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, si Levi Garrison pa rin ang iyong pinakamasamang kaaway. Ha ha ha. Levi Garrison. Levi Garrison. Boom. Boom. Ah. Patuloy na sumasabog ang katawan ni Karsten habang paulit-ulit na binabanggit ng kanyang isip ang pangalan ni Levi. Sa huli, sumabog ang buong katawan ni Karsten, at siya ay naging malapot na gulo na umuulan mula sa langit. Wala na siya. Ang tanging naiwan ay ang bubog na damapo sa palad ni Levi. Ito ay sadyang nakakagulat. Nakita ng lahat kung paano sumabog si Karsten sa kawalan, at kung paano ang suntok ni Levi ay ang pag-atake na nagdulot nito. Napuno ng katahimikan ang buong lugar. Ang tanging maririnig lamang ay ang mga mahinang sipol ng hangin habang hinihipan ang lahat. Ang lahat ay tila tumigil din sa paghinga. Masyado silang nagulat. Iyon ay dumating sa sandaling ang lahat ay tahimik. Nasaksihan lang nila ang isang hindi kapani-paniwalang labanan. Pinatay nga ni Levi si Karsten ng isang suntok. Inasahan na iyon nina Daxon at Gabriel. Alam nila na hindi mahalaga kung gaano kayabang o kalakas si Karsten dahil wala siyang paraan kahit isang suntok ni Levi. Ang iba ay hindi alam ang parehong impormasyon, bagaman. Natigilan sina Donald at Tyrone. Ganoon din sina Zoe, Kirin, Floyd, at iba pa. Natigilan ang lahat sa lugar. Nakatayo sila doon at hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Para silang mga estatwa. Ito ay sobrang nakakagulat. Kinikilig pa rin sila sa nakita nila kanina at hindi pa sila nakakabalik. Ay hindi, Levi. Ang mga tao sa Lab of Gods ay nagkakaroon ng pinakamaraming oras habang sila ay nananatiling tahimik. Ang kanilang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Alam nilang may nangyaring masama nang makita nila si Levi na sumugod ng ganoon. Ang lahat ay patuloy na umuunlad sa direksyon na hindi nila pinapaboran. Sa huli, pinatay ni Levi si Karsten. Nagpakita iyon ng pinakamaraming senaryo. Ayaw nilang maging malakas si Levi, pero siya pala ang pinakamalakas. Nay na sila lalo na't ngayon lang nila nasaksihan si Levi na pinatay si Karsten sa isang suntok lang. Higit pa rito, binago nila ang katawan ni Karsten at ginawa itong pinakamalakas hanggat maaari. Hindi dapat ito nahihirapang tunawin ang kapangyarihang hinihigop niya. Halos imposibleng madaig siya ng labis na sumabog ang kanyang katawan. Hindi ito dapat posible. Dinisenyo ng Lab of God si Karsten sa paraang ginagawa sa kanya na sumipsap ng mas maraming enerhiya hanggat gusto niya. Hindi siya dapat ma-overwhelm. Pinatunayan nito kung gaano hindi kapanipaniwala ang suntok ni Levi. Kailan naging malakas si Levi? Parang ordinaryo lang ang suntok niya. Lahat ng tao sa Lab of Gods ay may malungkot na ekspresyon. Masyadong malakas si Levi, at hindi pa namin nakikitungo ang tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard. Lahat sila ay maglalagay ng banta sa atin. Tumagal ng ilang minuto ang katahimikan sa tournament site. Ilang sandali pa bago may dumating. Pinatay lang ba ng aming amo si Karsten sa isang suntok? Nahihiyang tanong ni Floyd. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang dahan-daang bumalik ang lahat. Nakakabigla lang iyon. Ito ay ang uri ng pagkabigla na lubos na hindi mailarawan. Si Levi ba talaga ang pumatay kay Karsten? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2545. Nalantad. Iyon ay isang katanungan at katotohanan. Gayunpaman, mayroong higit sa 100,000 saksi doon, kaya hindi sila lahat ay nagkamali. Paano napatay ng isang tila mahinang suntok ni Levi si Karsten? Isa lang ang posibilidad, ang lakas ay nakatago ng husto. Ang lakas ng suntok, parang mas mahina. Ang lakas ng suntok na iyon ay dapat na lumampas sa imahinasyon ng lahat. Ang totoo ay natalo ni Levi si Karsten. Maaaring peke ang mga alingaw-ngaw, ngunit hindi kapag may ipinakita sa kanilang mga mata. Nakita ito ng lahat, at dapat iyon ang katotohanan. Kahit na gusto ng isang tao na tanggapin ito, hindi niya ito magagawa. Nagtatakang nakatingin sa kanya ang mga kaibigan at alagad ni Levi.
Lumalabas, ang Levi na hinahangaan nila ay hindi kailanman umalis. Siya pa rin ang pinakamalakas na lalaki na nakilala nila. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit nanginginig sila. Si Zoe, partikular, ay iba ang nakita ni Levi. Pakiramdam niya ay hindi niya ito kilala. Talaga bang natalo ni Levi si Karsten? Mahinang ungol ni Zoe. Oo, ginawa niya. Ang aking amo, si Levi, ay tinalo si Karsten sa isang suntok. Ang aking boss ay ang pinakamaganda. Siya ay hindi matatalo. Nagsimulang magsaya si Asher Dragon, Kirin, at iba pa. Ang aking Panginoon ay hindi kapanipaniwala. Siya pa rin ang pinakamahusay na manlalaban sa mundo. Ang mga disipulo ni Levi, kasama sina Floyd at Kingsley, ay nagsimulang umawit din. Levi, Levi, Levi. Nagsimula ring kumanta si Swordfiend at ang iba pa. Nanatiling mataas ang boses nila. Hindi nagtagal, kumalat ang chant na parang apoy, at lahat ay sumisigaw sa pangalan ni Levi. Natalo niya si Karsten. Naisip ng lahat na si Levi ay talagang dapat ituring na manlalaban sa Divine Leaderboard. Inakala ng publiko na labis na natakot ni Karsten si Dark Emperor at iba pa kaya hindi sila naglakas loob na magpakita. Gayunpaman, crush ni Levi si Karsten. Kaya naman, naisip ng publiko na si Levi ay dapat na maging numero 1 sa listahan. Kinanta nila ang kanyang pangalan na isama sa listahan. Si Daxon at ang iba ay sumigaw ng malakas at kumanta kasama ang publiko. Hindi na may tago ni Levi ang kanyang lakas pagkatapos nito. Ang mga tao sa Lab of Gods ay naging manhid na noon. Hindi nila hinarap ang 3 banta na kanilang itinakda upang sirain. Ngayon, isang bago at mas masamang banta ang ipinakita. Kung makikipagsanib puwersa si Levi sa 3 pa, siguradong banta nila si Lab of Gods, Power. Binabati namin ang Crown King ng Erudia sa pag-abot sa tuktok ng Divine Leaderboard. Congratulations! Binati ng lahat si Levi. Si Donald at Tyrone, gayunpaman, ay umiyak. Naghatid si Levi ng isang emosyonal na hit na sadyang napakalakas. Hindi lang niya pinaalis ang mga ito kundi pinahiya rin niya ang kanilang Panginoon, si Dark Emperor, at iyon ang pinakamaraming insulto kailanman. Nagsimula nang bumati kay Levi ang lahat. Si Deathfiend at ang iba pa ay nalilito. Hindi na kailangang ibunyag ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan. Maaari niyang ipagpalagay ang pagkakakilanlan ni Dark Emperor o ginamit ang alinman sa iba pa niyang pagkakakilanlan para patayin si Karsten. Bakit niya ilalantad ang kanyang sarili at ipinapatay si Karsten? Hindi ko maintindihan. Hindi nila maintindihan ang iniisip ni Levi. Truth was, masyadong nagalit si Levi dahil masyadong disappointing si Karsten. Napakaraming inihanda ng una, ngunit mahina pa rin ang huli. Gayunpaman, pinag-isipan din ni Levi ang mga bagay-bagay. Hinahanap niya ang Lab of Gods, ngunit wala siyang nakitang solidong lead. Kanina pa niya itinatago ang kanyang lakas dahil ayaw niyang malaman ang Lab of Gods kung gaano siya kalakas. Kung gaano siya nagtago, mas hindi siya pinansin ng Lab of Gods. Sa kasamaang palad, hindi nakatulong kay Levi ang anonymity sa kanyang pagsisiyasat. Kaya naman nagpasya siyang baguhin ang kanyang taktika. Ipapakita niya ang kanyang lakas. Kung totoong umiral ang Lab of Gods, malalaman agad siya ng mga miyembro nito. Alam nilang magiging banta sa kanila si Levi kung malakas siya. Iyon ay maghihikayat sa Lab of Gods na subukang patayin si Levi. Kailangang ipadala ng Lab of Gods ang kanilang mga tauhan, at kailangan nilang lumabas sa pagtatago upang magawa iyon. Iyon ang naisip at gusto ni Levi. Lumalabas, ipinahayag lamang ni Levi ang kanyang lakas upang pilitin ang Lab of Gods na magpakita ng kanilang sarili. Hindi siya sigurado kung maaari niyang pilitin ang Lab of Gods na gawin ang kanilang mga galaw, ngunit iyon lang ang ginawa niyang pag-aaral ng higit patungkol sa kanyang kaaway. Hindi ito alam ni Levi noong panahong iyon, ngunit gumana ang kanyang taktika. Ipinakita niya sa Lab of Gods ang kanyang mga kapangyarihan, at iyon ang naging dahilan ng kanilang nakikitang bangungot. Gayunpaman, hindi niya alam na si Karsten ay nanggaling sa Lab of Gods. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2546. Si Levi ang nangungunang manlalaban sa Divine Leaderboard. Hindi nagtagal bago na ibahagi sa buong mundo ang balita kung paano natalo ni Levi si Karsten.
Ang nakalimutang bayani ay muling naging Diyos ng digmaan na hinangaan ng lahat. Isang mainit na paksa si Levi noong panahong iyon dahil walang nag-iisip na aakyat siya sa tuktok ng Divine Leaderboard. Hindi ba siya katawa-tawa na mahina? Akala ko hindi siya makakarating sa Provisional Leaderboard. Kailan ba siya biglang naging malakas? Nagkamali ba ang Dark Web? Legit ba itong bagong listahan? Iyon ang naisip ng publiko dahil hindi nila alam na matagal nang nakaukit ang pangalan ni Levi sa listahan. Hindi kailanman magkakamali ang Dark Web, at tiyak na hindi ito magbabahagi ng pekeng balita. Nang lumakad si Levi, nakita niyang may komplikadong ekspresyon sa mukha ni Zoe. Tanong niya, so naging ganoon kakalakas sa buong panahon? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ngumiti si Levi at sumagot, sinabi ko sa lahat, ngunit walang naniwala sa akin. Master, pwede ko bang itanong kung paano ka naging malakas? Anong diskarte ang natutunan mo para maging napakalakas? Tanong ni Floyd na hindi napigilan ang pag-usisa. Ito ang pangunahing pamamaraan. I focused on training the power and speed, sagot ni Levi. Oh, nakikita ko. Biglang napagtanto ng lahat kung ano ang nangyayari. Teka, boss, ito ba ang dahilan kung bakit hiniling mo sa amin na iwanan ang lahat ng iba pang mga diskarte at tumuon lamang sa diskarteng ito? Tanong ni Asher Dragon. Oo naman. It's not like I'd hide it for myself, sagot ni Levi habang nakangisi. Kung gayon, simulan na natin ang pagsasanay kaagad, tuwang-tuwang sabi ng iba. Nagsimula ito sa pagtingin nila sa pamamaraan na may depekto at napunta sa punto kung saan nakalimutan nila ng buo ang pagkakaroon ng pamamaraan. Ngayon, muli silang tumututok sa naturang pamamaraan. Ngayon, ang kanilang opinyon sa pamamaraan ay ganap na nagbago. Nang makita nila kung paano natalo ni Levi si Karsten, naging sabik silang magsanay muli. Nagkatinginan sila at kitang-kita sa mga mata ng isa't isa ang hiya. Dahil dito, namula ang kanilang mga mukha. Hindi na kailangang gawin iyon. You are not firm enough, so you can't master it, diretsyong sabi ni Levi para sagutin ang kanilang mga kahilingan. Masyadong mabilis na nagbago ang isip ng kanyang mga kaibigan at alagad at madalas silang sumunod sa karamihan. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, walang paraan na ma-master nila ang mga diskarteng iyon. Bukod doon, may pinaplano na si Levi. Ang kanyang mga kaibigan at disipulo ay malapit nang makapili at matutunan ang mga pamamaraan na pinakaangkop sa kanila. Hindi matatalo si Levi. Sa huli, bumalik si Levi sa Northampton kasama ang lahat ng nagpapasaya sa kanya. Guro, ang iyong pangalan ay isusulat sa tuktok ng plaka ng bato bukas. Tama na yan. Ang mga pangalan sa stone plaque ay muling ayusin. Si Dark Emperor ang magiging pangalawa sa pinakamahusay na manlalaban habang ikaw ang pinakamagaling. Pupunta ako sa World Summit bukas para makitang inukit nila ang iyong pangalan dito. Gusto ko rin pumunta. Isama mo ako. Lahat ay nasa sabik, at lahat sila ay naghihintay na makita ang mga pagbabago sa plaka ng bato. Hindi lang iyon ang nagbago. Noong araw na iyon, maraming makapangyarihang mandirigma at maimpluwensyang mga tao mula sa buong mundo ang dumaan upang bisitahin si Levi at pasayahin siya. Napakaraming tao kaya nasira ang pinto sa manor sa Northampton. Mukhang napakaraming tao. Noong araw na iyon, nakatanggap sila ng mahigit 10 truck na puno ng mga regalo. Ang lahat ay patuloy na umuunlad sa ganoong paraan. Lahat ay dumating upang subukang bumuo ng isang kaugnayan kay Levi pagkatapos malaman kung paano siya umakyat sa tuktok ng Divine Leaderboard. Dumaan din ang mga hari at reyna mula sa ibang bansa para mantikilya si Levi. Siya ang nagtanong manlalaban sa Divine Leaderboard, pagkatapos ng lahat. May kapangyarihan siyang lipulin ang isang buong bansa, kaya sa kanila, nananatili sila sa kanyang magandang aklat. Lahat ay natakot sa kanya. Walang pakialam si Levi tungkol doon at nanatiling hindi interesado. Ang tanging inaalala niya ay kung nakuha niya ba ang atensyon ni Lab ng mga Diyos. Sa sandaling iyon, nagpupulong si Mr. X at iba pang miyembro ng Lab of Gods. Masyadong malakas si Levi, at hindi natin siya mabubuhay. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kailangan natin siyang patayin, kahit na ang ibig sabihin nito ay paghandaan ang ating plano. Tama ka. Masyadong banta si Levi. Kailangan natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Walang katapusang tinatalakay ang bagay na ito. Tumanggo si Mr.
X at sinabing, oo, dapat nating planuhin ito sa lalong madaling panahon at patayin si Levi. Kailangan nating ipatupad ang planong iyon sa loob ng 3 araw, at kung ito ay dumating, pupunta ako ng personal. Ito ay tulad ng hula ni Levi. Love of Gods ay aatake sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, ang Divine Leaderboard ay i-update sa alas 10 ng umaga. Isang malaking pulutong ang nagtipon sa World Summit. Nakikita nila ang lahat ng live mula sa lahat ng dako, ngunit marami ang gustong masaksihan ito ng personal. Gusto nilang makita ang pangalan ni Levi sa tuktok ng listahan. Hindi nagtagal bago na ihayag ang bagong listahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2547. Ang Divine Leaderboard ay nananatiling hindi nagbabago. May gumamit ng kanilang kapangyarihan upang hatiin ang mga ulap na nakapalibot sa stone plaque. Ang stone plaque na naglilista ng Divine Leaderboard ay malinaw na ipinakita sa publiko. Ang lahat ay nag-inch forward upang tingnan ng malapitan. Nagbulungan ang mga tao sa sumunod na segundo. Baka sa mukha nilang lahat ang takot at pagtataka dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Parang ngayon lang nila nakita ang pinaka-nakakalokang eksena sa buhay nila. Ang Divine Leaderboard ay hindi binago o na-update. Si Dark Emperor ay nanatiling pinakamahusay na manlalaban sa listahan, at ang kanyang pangalan ay nanatili sa tuktok. Si Killfinger at ang pinuno ng sinaunang angkan ng garrison ay nanatili sa pangalawa at pangatlong pwesto ayon sa pagkakabanggit. Hindi nakita ang pangalan ni Levi. Anong nangyayari? Seryoso, ano ang nangyayari? Ang tanong na iyon ay nasa isip ng lahat. Natulala sila, o baka nawala. Nagtaka sila kung bakit hindi na-update ang Divine Leaderboard at naisip nila na imposibleng hindi nakapasok si Levi sa 3. Pwede bang? Marami ang mabilis na nakabuo ng isang teorya. Hindi kaya sa kabila ng lakas ni Karsten, mas mahina pa rin siya kaysa kay Dark Emperor at sa iba pa. Kaya ba hindi nakapasok si Levi sa top 3 sa Divine Leaderboard kahit natalo na niya si Karsten? Nasaksihan ng lahat kung gaano kalakas si Karsten, at napakalakas niya. Masyado pa bang mahina yon? Parang imposible, ngunit iyon lang ang paliwanag para dito. Well, kung hindi nakapasok si Levi sa top 3, baka pang-4 o pang-5 siya sa listahan. Napalingon ang lahat sa isa't isa. Halatang pareho sila ng iniisip. Ipinagpatuloy nila ang pagbabasa ng plaka ng bato. Hindi si Levi ang pang-4, o ika-5, o ika-6. Hindi siya ang ika-10 pinakamakapangyarihang manlalaban. Nagpatuloy sila sa pagbabasa, kahit na ang daang pangalan ay hindi Levi's. Nang marating nila ang bahaging iyon ng listahan, natulala sila. Hindi pwede yon. Bakit wala ang pangalan ni Levi sa listahan? Anong nangyari? Natalo niya ang kasing lakas ni Karsten kaya dapat nasa listahan siya, diba? Paanong wala siya sa top 100? Binasa ng lahat ang listahan. Hindi nagtagal ay naabot nila ang numero 200, 500. Maingat na iniskan ng mga tao ang Divine Leaderboard para matiyak na wala silang napalampas. Gayunpaman, hindi nakita ang pangalan ni Levi. Kakaiba iyon. Kakaiba talaga. Hindi ba dapat nasa taas ang pangalan ni Levi? Paanong wala siya sa 1,000 posisyon sa Divine Leaderboard? Nakalista ba ang kanyang pangalan sa Provisional Leaderboard dahil gusto niyang manatiling low profile? Inilipat ng mga tao ang kanilang tingin sa mga hakbang at sinuri ang bawat pangalan nito. Hindi pa rin mahanap ang pangalan ni Levi. Nalilito ang lahat. Ang pangalan ni Levi ay wala sa Divine Leaderboard o Provisional Leaderboard. So nasaan na? Hindi ito makatuwiran. Napakaraming saksi doon noong pinatay ni Levi si Karsten. Paanong wala sa alinmang listahan ang dating? Hindi pwede. Ang kaisipang iyon ay tumatakbo sa isipan ng lahat. Hindi nagtagal bago na ibahagi sa buong mundo ang balita kung paano nanatili si Levi sa labas ng listahan, nayanig ang buong mundo. Sinubukan ng lahat na alamin kung bakit wala ang pangalan ni Levi sa parehong listahan. Hindi ipinakita ang dark web para sagutin ang mga tanong o ipaliwanag ang sitwasyon. Walang sense. Pinatay ni boss si Karsten, bakit wala sa listahan ang pangalan, Levi Garrison? Tinatay ko na sadyang pinapahirapan ng dark web ang mga bagay para kay boss. Si boss ang pinakamakapangyarihang manlalaban sa Earth, kaya paanong wala siya sa listahan?
Nagtataka talaga ako kung gaano K-Toto ang listahang ito ngayon. Nagalit si Kirin, Asher Dragon, at iba pa sa kawalang katarungang ginawa kay Levi. Sa kabilang banda, si Levi naman ay nakangisi lang. Well, nasa stone clock na ang pangalan niya, pero nirerango na siya sa Divine Leaderboard. Kaya naman, nanatiling tumpak ang Dark Web. Hindi namin tatanggapin ito. Kailangan nating makuha ang pangalan ni boss sa stone clock na iyon. Siya ay magiging pinakamahusay. Alam mo, posibleng nakakaranas ang Dark Web ng ilang system error, o baka hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na i-update ang listahan. Maghintay pa tayo ng konti. Mas makatwiran si Asher Dragon, Zoe, at ilang iba pa. Si Levi, gayunpaman, ay walang pakialam. Hinihintay niya ang Lab of Gods na gumawa ng kanilang mga galaw. Kung mangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano, alam na ng Lab of Gods kung gaano siya kalakas at lalabas siya sa lalong madaling panahon upang ipaghiganti ang kanilang mga nahulog na kasama. Ang Lab of Gods ay nalilito din sa sandaling iyon. Ang Divine Leaderboard ay hindi nagbabago. Si Levi Garrison ay hindi ang pinakamahusay na manlalaban sa listahan. Paano ito posible? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2548. Sa ilalim ng presyo. Pareho sila nang iniisip tulad ng iba dahil nakita nila kung paano napatay ni Levi si Karsten sa isang suntok lang. Ang galing sa pakikipaglaban na tulad nito ay hindi kapanipaniwala. Masyadong misteryoso ang tatlong gustong manlalaban sa Divine Leaderboard, kaya posibleng mas malakas sila kaysa kay Karsten. Gayunpaman, kahit na baliwalain nila ang unang tatlong pwesto sa Divine Leaderboard, dapat na nasa ika-4 na pwesto pa rin si Levi. Hindi mahalaga ang kahinaan ni Karsten dahil mas malakas pa rin siya kay Daxon at Gabriel. Gayunpaman, ang pangalan ni Levi ay wala kahit saan. Siguro hindi nagkaroon ng pagkakataon ang Dark Web na i-update ang listahan. Dapat ba tayong maghintay ng kaunti pa? Tanong ni Lucifer. Mas matalino si Mr. X. Kumunot ang noo niya at sinabing, I don't think that is the case. May mali, ngunit hindi ko lubos matukoy ang isyo. Oo, may kakaiba sa pakiramdam, pero hindi ko rin talaga masabi kung ano iyon, sagot ni Lucifer. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Oo, nasaan ang kristal? Alam mo, ang naglalaman ng enerhiya mula sa Restricted Area 76. Natutunan ba natin kung saan ito? Naabsorb ba ni Karsten ang lahat ng enerhiya dito? O may natira ba? Tanong ni Mr. X nang bigla niyang naisip ang isyo. Hindi pa namin nahahanap. Hindi namin alam kung naabsorb niya ang lahat sa loob, ngunit tiyak na mayroon siyang kaunti. Dahil dito, naabot niya ang pinakamataas na antas ng Divine Extraction Technique, kung tutuusin, sagot ni Lucifer at ng kanyang mga kasamahan. Kung gayon, maghintay pa tayo ng kaunti at tingnan kung maa-update ang Divine Leaderboard. I think we will learn more about everything soon, sabi ni Mr. X bago siya muling nagtanong. Nga pala, paano umuusad ang plano nating patayin si Levi? Total, hahabulin natin si Levi, at baka kailangan nating ilabas lahat. Iyon ay maaaring mga hulugan ng paglalantad sa ating mga sarili, kaya sa palagay ko mas mabuti kung lagyan natin ito ng isang pause. Maghintay tayo hanggang sa mas maunawaan natin kung ano ang nangyayari sa Divine Leaderboard, mungkahi ni Lucifer. Okay, kung ganoon, mag-hold off muna tayo. Maghintay tayo hanggang sa malutas ang isyu sa Divine Leaderboard, sagot ni GX. Nagsimulang magtaka ang buong mundo kung bakit wala si Levi sa listahan. Akala ng marami ay parang kakaiba ito. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, at marami ang nagsimulang magtanong sa pagiging maaasahan ng mga naruroon na ibinigay ng Dark Web at ng iba pang organisasyon. Sa kabila ng lahat ng ingay na iyon, hindi tumugon ang Dark Web. I guess we have no choice but to keep waiting. Marahil ay naganap ng oras upang i-update ang Divine Leaderboard. Maghintay pa tayo ng konti. Iyon ang napagkasundoan ng lahat. Naghintay sila at tumitig, iniisip kung ang Divine Leaderboard ay maa-update sa lalong madaling panahon. Makalipas ang isang araw, itinoon muli ng lahat ang kanilang atensyon sa Divine Leaderboard, ngunit walang pagbabago. Maghintay ka. Lumipas ang isa pang araw, ngunit hindi nagbabago ang Divine Leaderboard. Ang mundo ay naghihintay ng 5 buong araw,
ngunit ang mga pangalan sa Divine Leaderboard ay nanatiling pareho. Posibleng nakalimutan ng Dark Web na i-update ang listahan, ngunit nagbago ang Provisional Leaderboard. Ang kanilang mga mandirigma ay inayos muli ang kanilang mga ranggo. Ang pagbabagong iyon ay nagpatunay na ang Dark Web ay nag-update ng listahan sa isang napapanahong bagay. Hindi nakalimutan ng organisasyon na i-update ang listahan at hindi dumaranas ng malfunction ng system. Bilang resulta, nagulat muli ang buong mundo. Ang mga listahan ay patuloy na ina-update, kaya bakit wala ang pangalan ni Levi dito? Sa pamamagitan ng karapatan, ang lalaki ay dapat na nasa tuktok ng listahan. Bakit wala siya sa listahan? Nagalit ang mga kaibigan at alagad ni Levi dahil doon. Ipinapalagay nila na ang Dark Web ay may laban kay Levi, at iyon ang dahilan kung bakit sadyang iniwan nito ang pangalan ni Levi sa listahan, kahit na malinaw na si Levi ay isang hindi kapani-paniwalang manlalaban. Halatang binubuli siya ng mga ito. Parami ng parami ang gumagawa ng eksena at ipinaglalaban ang kawalan ng hustisya laban kay Levi. Hiniling nila na i-update ang Divine Leaderboard kung saan nakalista ang pangalan ni Levi sa tuktok bilang pinakamahusay na manlalaban. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng Dark Web na patutuhanan ang lahat. Nakita ito ng lahat ng kanilang mga mata. Alam nila na ang lakas ng pakikipaglaban ni Levi ay gagawin siyang pinakamahusay na manlalaban sa Divine Leaderboard. Sino ang magiging karapat-dapat na nasa tuktok ng Divine Leaderboard, kung hindi si Levi? Marami ang nagsimulang gumawa ng eksena at hiniling na si Dark Emperor at iba pa ay nagpapakita at patunayan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban kay Levi. Ngunit, walang tumugon doon. Sinimulan ng publiko na tawagan si Dark Emperor at iba pang duwag dahil sa pagtanggi na nagpapakita. Si Levi ay malinaw na mas mahusay na manlalaban. Maging ang mga taong may love of gods ay sumang-ayon sa pahayag na iyon. Naisip nila na dapat si Levi ang nasa tuktok ng Divine Leaderboard. Bigyan mo lang kami ng tiyak na sagot, para makaatake kami ng naaayon. Ang buong mundo ay naglalagay ng presyo sa Dark Web, kaya ang organisasyon ay walang pagpipilian kundi maglabas ng isang opisyal na pahayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2549. Ang pahayag ni Dark Web. Ang pahayag na iyon ay yumanig sa buong mundo sa kaibuturan nito. Sinabi nito na ang Dark Web at ang iba pang organisasyon ay mananatiling patas kapag naglilista ng Divine at Provisional Leaderboard. Sinabi nila na walang pagkakamali. Ang sinumang nagpatunay sa kanilang sarili ay ililista, samantalang ang mahihina ay mananatili sa labas ng listahan. Ang pahayag ay nag-claim din na ang Divine Leaderboard at ang Provisional Leaderboard ay tumpak ng mga ito. Ngayon, ang buong mundo ay galit na galit. Opisyal na sinabi ng Dark Web na walang mali sa Divine Leaderboard at ang Dark Emperor pa rin ang pinakamahusay na manlalaban. Ang sinumang manlalaban na nagpatunay sa kanilang sarili ay ililista, samantalang ang mahihina ay mananatili sa listahan. Ano ang ibig sabihin nito? Wala si Levi sa listahan. Ibig sabihin mahina siya. Paano ito posible? Nakita ng lahat na pinapatay niya si Karsten sa isang suntok lang. Paano ito mahina? Ang isang manlalaban na tulad ni Levi ay hindi dapat iwan sa listahan. Ang Dark Web ay karaniwang iniinsulto ang ating katalinuhan. Iyon ang naisip ng karamihan. Sa kasamaang palad, iginiit ng Dark Web na walang mali sa Divine Leaderboard at isa lang ang ibig sabihin nito. Masyadong mahina si Levi para mapunta sa Provisional Leaderboard, lalo na ang Divine Leaderboard. Ano ang nangyayari? Walang nakakaintindi sa nangyayari, kaya't ang parehong kaisipang iyon ay patuloy na tumatakbo sa kanilang mga ulo. Talagang natalo ni Levi si Karsten. Gayunpaman, sinasabi ng Dark Web na si Levi ay masyadong mahina para mapabilang sa listahan. Tila nagkaroon ng contradiction, at walang nakakaalam kung ano ang isyu. Naturally, hindi nila malalaman ang pangalan ni Levi ay nakaukit na sa stone plaque. Ito ay nakasulat sa likod mismo ng stone plaque na nagpapakita na siya ay lampas sa Divine Leaderboard. Kung inilipat nila ang kanyang pangalan sa tuktok ng Divine Leaderboard, sasabihin nila na ang kanyang mga kasanayan ay lumala. Ang totoo ay siya ang totoong deal sa listahan. In a way, nasa pinakatuktok na siya, kaya wala nang ibang magawa. Sa katunayan, itinuring ng Dark Web si Levi bilang ang pinakamahusay sa stone plaque, at iyon ay hindi mababago.
Bukod dito, ang unang tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard ay mga avatar lang ni Levi. Gaano man nila ito nakita, si Levi pa rin ang pinakamahusay na manlalaban doon. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng Dark Web na walang mali sa listahan. Naging patas sila. Sa kasamaang palad, walang ibang nakakaalam tungkol sa pangalang nakaukit sa likod ng stone plaque, kaya nataranta ang publiko. Malamang na si Karsten, na namatay, ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Nataranta ang lahat pagkatapos nilang basahin ang pahayag mula sa Dark Web. Hindi nila maisip kung ano ang nangyayari. Imposibleng maunawaan. Hindi maikakailang pinatay ni Levi si Karsten sa isang suntok. Gayunpaman, sinasabi ng Dark Web na ang mahina ay walang lugar sa mga listahan. Nangangahulugan iyon na sinasalungat ng Dark Web ang sarili nito, at halos imposibleng maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang mga kaibigan at alagad ni Levi ay nataranta rin. Paano ito posible? Pakiramdam ko, sinasadya ng Dark Web ang panggugulo kay boss. Ito ay sumasalungat sa sarili nito. Baka walang kwentang listahan iyon. Walang kwenta ang pagsisikap na makuha ito. Marami ang nagalit. Si Zoe, Asher Dragon, at ilang iba pa ay medyo kalmado. Pumunta sila kay Levi para tanungin ang bagay na iyon. Anong nangyayari? May alam ka ba? Tanong ni Zoe. Tumpak ang mga listahan ng Dark Web, nakangiting sagot ni Levi. Kung ganoon, bakit wala ang pangalan mo sa listahan? Sinabi ko na sa iyo noon pa man. Nakaukit ang pangalan ko sa likod ng stone plaque. At saka, ang top 3 fighters sa Divine Leaderboard ay mga avatar ko lang, kaya ayos lang, paliwanag ni Levi. Gayunpaman, ang lahat ay nakatingin ng kakaiba kay Levi, bagaman. Masyadong weird ang paliwanag niya kaya walang bumili. Gayunpaman, malinaw na nakikita ang lakas ni Levi, at walang nang ahas na tanungin ito. Ngunit, nanatiling nakalilito ang kanyang paliwanag. Anong problema? Hindi ko maintindihan, sabi ni Zoe habang napakamot sa ulo. Oo, naguguluhan din ako. Sinubukan kong pag-aralan ang sitwasyon, ngunit hindi ko maintindihan. Nakapatong ang mga kamay ng bawat isa sa kanilang ulo na parang sumasakit ang ulo. Pagkatapos, inirapan nila si Levi. Pakiramdam niya ay hindi niya rin alam kung ano ang nangyayari. Nadismaya rin si Levi, ngunit sa ibang dahilan. Bakit hindi nagpakita ang Love of Gods? Ganon ba talaga sila kalakas sa akin? Hindi ba ako banta sa kanila? Anong nangyayari? Ang buong mundo ay gumugol sa mga susunod na araw na nagtataka kung bakit wala si Levi sa alinman sa mga listahan. Mayroong 12 ng mga teorya, ngunit wala talagang akma. Habang nagwawala ang lahat, biglang may nagtanong ng tanong na nagpaparinig sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2550. Ang katotohanan. Ang problema ay baka hindi si Levi ang pumatay kay Karsten. Sa sandaling na ipahayag ang isyo, ang lahat ay nataman ng husto sa realisasyon. Tama yan. Lahat tayo ay nagtataka tungkol sa pagpatay kay Levi kay Karsten sa isang suntok, ngunit may posibilidad na hindi si Levi ang pumatay kay Karsten. Wala itong kinalaman sa suntok. Nagsasanay ang Karsten sa Divine Extraction Technique, na isang pamamaraan na may maraming hindi matatag na salik dito. Halimbawa, hindi na-absorb ng user ang sobrang lakas. Ang isa pang halimbawa ay ang nakuhang kapangyarihan ay hindi ma-absorb ng maayos. Sa katunayan, may pagkakataon na ang gumagamit ay maaaring sumabog pagkatapos kumuha ng sobrang lakas. Sa pag-iisip tungkol doon, ang iba ay hindi na nataranta. May isa pang paliwanag sa pagkamatay ni Karsten, na-absorb niya ang sobrang lakas at enerhiya, at hindi ito kinaya ng katawan. Kaya, ang kanyang mga ugat at kalamnan ay napunit, at siya ay namatay mula sa isang pagsabog. Higit pa rito, nasaksihan ng lahat ang eksena sa kanilang sariling mga mata. May nakita silang madugong mga butas sa katawan ni Karsten bago ito namatay. Ito ay ang parehong sitwasyon tulad ng kapag ang isang tao ay sumisipsip ng labis na kapangyarihan at enerhiya. Sigurado ang iba dyan. Natitiyak nilang walang kinalaman si Levi sa pagkamatay ni Karsten, maswerteng tama ang suntok ni Levi sa tamang timing. Tiyak na namatay si Karsten dahil naisip niya ang lahat ng bagay at sumabog. Si Levi ang spark na nagpasabog ng bomba, siya ang nagpagamit kay Karsten ng Divine Extraction Technique.
Siya ang catalysta na nagpasabog sa kanya. Bagamat mababa ang pagkakataong makatama si Levi sa tamang oras, hindi ito zero. Dahil sinabi iyon ng dark web, pinapatakbo ito na talagang tumama si Levi sa tamang timing. Si Levi ay hindi makapangyarihan, nagkataon lang na nakagawa siya ng suntok kay Karsten nang sumipsap siya ng sobrang lakas. Nagkagulo ang buong mundo sa balita. Habang pinag-iisipan nila ito, mas naramdaman nilang iyon lang ang paliwanag. Ito ay may perpektong kahulugan. Matapos matanggap ng Lab of Gods ang balita, agad namang sinabi ni Mr. X, imposible yan. Ako na mismo ang nag-remodel sa katawan ni Karsten, at alam kong walang posibleng mangyari dito. Magagawa niyang sumisipsip ng walang katapusang dami ng kapangyarihan. In a confident tone, he continued, tiyak na hindi namatay si Karsten dahil hindi kaya ng katawan niya. Walang paraan na siya ay sumabog mula sa pagkuha ng labis na kapangyarihan. Ni-remodel namin ang katawan niya. Makatiis sa pagsipsip ng kapangyarihan pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, may ibang opinyon si Lucifer. Hindi naman. Ano ang ibinigay sa kanya ni Dark Emperor? Condensed crystal ng Restricted Area 76. Na-absorb din ni Karsten ang enerhiya ng Restricted Area 76. Ang mga salita ni Lucifer ay isang paalala kay Mr. X, na naunawaan kaagad ang ibig niyang sabihin. Tama ka, ang kristal na iyon ay may banal na enerhiya sa loob nito. Iniisip namin ang sitwasyong ito bilang isang piling tao. Gaano man kalakas si Karsten, hinding-hindi niya maa-absorb iyon nang walang anumang pinsala. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang banal na enerhiya. Ito ay tiyak na sobra para kay Karsten. Normal lang na sumabog siya after taking in. Napabulala si Mr. X. Oo. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Ito ang pagkana ni Dark Emperor. Sinadya niyang ibigay kay Karsten ang kristal. Gusto niyang ma-absorb niya ito, at binuksan pa niya ang Restricted Area 76. Walang paraan na makakatagpo si Karsten ng isang kapangyarihang ganoon katindi. Kaya, mabilis niyang ipinagpaliban ang araw ng labanan at pumunta sa Restricted Area 76 para makuha ang kapangyarihang iyon. Talaga, tama ka. Gusto ni Dark Emperor na kumuha siya ng lakas na sobra-sobra para mahawakan ng katawan niya para sumabog siya. Hindi nakakagulat na hindi nagpakita si Dark Emperor. As it turns out, pinaplano na niya ang lahat mula sa mga anino. Siya ang nakaisip ng planong wakasan ang buhay ni Karsten nang hindi man lang nagangat ng daliri, pagsusuri ni Lucifer at ng iba pa. Ang naging conclusion nila ay, ang plano ni Dark Emperor ay ginagamit si Karsten na gumamit ng Divine Extraction Technique para maabsorb ang enerhiya ng kristal para sumabog siya pagkatapos kumuha ng sobrang lakas. Ipinapalagay nila na pinasabog ni Levi ang enerhiya sa katawan ni Karsten sa isang maswerteng hit. Si Levi, sa kanyang lakas lamang, ay hindi isang taong maaaring maging sa pansamantalang leaderboard. Nang maabot ang konklusyong iyon, ang iba sa mundo ay nagulat sa gulat. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Ito ang pinakahuling paliwanag. Levi, nangunguna sa Divine Leaderboard. Isa lang siyang basura na hindi man lang makapasok sa Provisional Leaderboard. Umalis na tayo. Lahat, tanggalin ang mga reg along dinala namin ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2551. Malas. Nagalit ang lahat nang malaman nila ang tungkol sa katotohanan. Naramdaman nilang lahat na sinungaling si Levi. Akala nila ay siya ang pumatay kay Karsten, akala nila siya ang nangunguna sa Divine Leaderboard. Paanong hindi niya malalaman ang tungkol dito? Sigurado akong alam niya kung gaano siya kaina. Si Levi lang ang nakakaalam ng totoo. Alam niyang namatay si Karsten dahil sa isang pagsabog sa sarili, ngunit tahimik niyang inaamin na siya ay pumatay sa kanya. Walang kahihiyan, tinanggap niya ang mga papuri at regalo mula sa iba. Sa ibabaw nito, ninanamnam niya ang kilig na sinasamba. Milyon-milyon ang nag-iisip sa kanya bilang nangunguna sa leaderboard, ngunit pinili niyang huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa katotohanan. Sa halip, pinili niyang tahimik na tanggapin ang kredito para sa pagkamatay ni Karsten. Tahimik siyang nagpapanggap na nangunguna sa leaderboard. Gaano siya kababa? Bilang numero 1 sa leaderboard, masisiyahan si Levi sa pagtrato na hinahangaan at sinasamba ng milyon-milyon. Anumang bagay na gusto niya o balak niyang gawin, basta binibigkas niya ito ng malakas,
hindi mabilang ang maglalaban-laban sa isa't isa para matupad ang mga iyon para sa kanya. Ituring siyang parang Diyos saan mang sulok ng mundo. Libo-libo ang magiging sabik na magpatira pa sa harap niya. Higit pa rito, masisiyahan ang mga tao sa paligid niya sa mataas na katayuan na dumarating sa kanya. Sa mga nagdaang araw, maraming kilalang tao ang nagmamadaling sumubok na mantikilya sina Sean, Jenny, at iba pa. Walang pag-aalinlangan, sinubukan nilang iregalo sa kanila ang lahat ng uri ng kayamanan at mahiwagang gamot. Sinuportahan ng mga maimpluwensyang figure na ito, tumaas sila sa isang mas mataas na katayuan sa lipunan at ngayon ay walang katulad na kapangyarihan. Ngayon, sa isang kompas lang ng kanilang mga kamay, marami ang nagmamadaling maglingkod sa kanila. Ang mga mandirigma sa Divine Leaderboard ay nagmamadaling yumukod sa kanila at tretuhin silang parang mga hari at reyna nila. Walang nakakaalam kung tinatangkilik ni Levi ang bagong katayuan, ngunit ang mga Lopez at Black na pamilya ay tiyak na. Dati, sumuko na sila sa fast-track technique, at nalilito sila kung ano pa ang mga teknik na maaari nilang sanayin. Gayunpaman, sa ilang araw na ito, mayroon silang pagpipilian ng 10,000 mga libro ng diskarteng mapagpipilian. Ang bawat solong miyembro sa mga pamilyang Lopez at Black ay kailangang pumili ng ilang mahusay na mga libro ng diskarte. Kung hindi dahil sina Asher Dragon at Kirin na ipinatawag ni Queenie tungkol sa kaguluhan sa The Cardinal Hall, makakakuha din sila ng isang technique book o dalawa. Sa teknikal, mas malapit sila kay Levi kaysa sa iba, kaya naman, mas maraming tao ang sumusubok na pabor sa kanila. Sa kabutihang palad, napigilan nila ang kanilang sarili sa pagtanggap ng mga regalo mula sa iba. Sa kabilang banda, ang mga Lopez at Black na pamilya ay tumatanggap ng napakaraming regalo. Dahil hindi nila maiimbak ang mga ito sa kanilang bodega na mayroon sila, nagsimula silang bumili ng mga pabrika upang mapanatili ang mga reg along iyon. Sa nakalipas na ilang araw, sapat na ang mga regalo para kay Levi para punuin ang kanilang truck, at halos hindi na mailagay ang mga ito sa mga bodega na sobrang kargado. Higit pa rito, ang mga kaloob na ito ay ang mga pinilit sa kanila. Tinanggihan ni Zoe ang karamihan sa mga regalo, kung hindi, ang mga regalo ay nakatambak sa isang bundok. Walang sino man ang makapagtatansya kung magkano ang halaga ng lahat ng mga regalo. Gayunpaman, ngayong kumalat na ang balitang hindi si Levi ang tunay na numero 1 sa leaderboard, nagalit ang lahat. Pakiramdam nila ay nagsisinungaling si Levi sa kanila. Madaling araw, daan-daang libong tao ang sumugod sa Northampton. Nandoon silang lahat para panagutin si Levi sa kanyang kasinungalingan. Ang tirahan ng Northampton ay natatakpan ng mga gulay at itlog, at para bang ang manor ay isang dump site. Levi, walang hiyang tusok. How dare you pretend na ikaw ang una sa leaderboard? Naisip mo ba talaga na ganoon ka kaya? Lumabas ka dito at ibalik mo sa akin ang mga gamit ko. Kung hindi ka lalabas ngayon, sisirain natin ang lugar na ito sa lupa. Makalipas ang ilang sandali ng hiyawan at hiyawan, may nakaalam kung saan nakaimbak ang kanilang mga regalo. Kaya, lahat sila ay nagmadali sa lugar na iyon. Pagkatapos ay pilit nilang pinaghiwa-hiwalay ang mga regalo at binawi ang mga bagay na ibinigay nila kay Levi. Kung tutuusin, ibinasura pa nila ang lugar. Ito ay magulo, upang sabihin ang hindi bababasa. Nagdusa rin ang pamilya Lopez at Black. Ang mga kilalang tao na nagtrato sa kanila na parang mga hari at reyna ay pawang lumapit sa kanila upang ayusin ang iskor. Dati, kinausap nila sila ng buong respeto, pero ngayon, sipa at suntok na. Ang lahat sa mga pamilyang Lopez at Black ay binugbog ng husto. Kung ang mga figure na iyon ay hindi nagpipigil sa kanilang sarili, maaaring napatay nila ang mga Lopez at ang mga Black doon at pagkatapos. Sa huli, iniwan nila ang lahat ng technique book at kayamanan na ibinigay nila sa dalawang pamilya noon. Kasalanan lahat ito ni Levi. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Siya ay walang iba kundi ang malas. Sigaw ni Sean at ng iba pa habang nakahandusay sa lupa. Dumaranas lang kami ng malas sa tuwing kasali si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2552. Naghahanap ng kamatayan. Sa manor, sina Zoe, Asher Dragon, at ang iba pa ay may magkatulad na mga ekspresyon. 2 araw na ang nakararaan, sila ay naninirahan sa paraiso. Ngayon,
Nasa impyerno sila. Magaling. Ilang kalaban na ba ang nagawa natin this time? Buong mundo ang kalaban natin ngayon. Kung gusto nilang gawing mahirap ang mga bagay para sa atin, anong kapangyarihan ang mayroon tayo upang ipagtanggol ang ating sarili mula sa kanila? Ang dalawang pamilya ay tahimik na nagngangalit. Ang sabi pa ni Aaron at ng kanyang asawa, kung alam mong hindi ka pumatay kay Karsten, bakit hindi mo sinabi? Bakit tahimik kang kumuha ng kredito para dito? Sinusubukan mo bang sumikat sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang numero 1 sa leaderboard? Parehong galit na galit ang iba habang naglalaway. Obvious naman. Kung ang dark web ang naglagay sa kanya sa unang lugar, sino ang magdududa sa kanyang husay? Pagkatapos ng lahat, ibig sabihin, siya ang numero 1 sa Divine Leaderboard. Kahit na ang mga nagdududa ay hindi maglalakas loob na hamanin siya. Oo naman. Kung hindi lang siya na-expose sa mga kasinungalingan niya, walang mag-iisip na nagpapanggap lang siyang makapangyarihan. Nakita ng lahat ang nangyari noong araw na iyon sa kanilang sariling mga mata. Kailangan kong sabihin na nakakatakot ang dark web. Ang lahat ay nalinlang ni Levi, ngunit alam ng dark web ang katotohanan. Hindi nila inilagay sa leaderboard. Talaga, hindi ako makapaniwala na sinabi ko na nobodies sila sa simula. Sa nangyari, hindi lang sila may kaalaman at mahusay na kaalaman, ngunit hindi rin sila magkakamali. Sabi ni Kirin at ilang iba pa. Sa sandaling iyon, ang boses ni Levi ay naglakbay sa kanilang mga tainga. Tama ka, talagang kahanga-hanga ang dark web. Alam pa nila ang totoong lawak ng kapangyarihan ko. Ha ha ha. Sa sandaling lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Levi, nagtawanan ang lahat sa paligid niya. Levi, nawala ba ang mga marbles mo? Paano hindi malalaman ng dark web ang tunay na lawak ng iyong kapangyarihan? Hindi ka makakarating sa provisional leaderboard. Pakinggan, pakinggan. Nagulat ako na wala kang kahihiyan para pag-usapan ito. Naisip mo ba na ikaw ay sobrang misteryoso at lahat? Lokohin mong iba, pero hindi mo kayang lokohin ang dark web. Ang mga salita ni Levi ay sinalubong ng matinding pagsagot. Gayunpaman, ang ibig sabihin ni Levi ay alam ng dark web kung gaano siya kalakas, kaya inilagay nila ang kanyang pangalan sa likod ng stone plaque habang inilalagay ang 3 pang pagkakakilanlan niya bilang isa sa 3 sa Divine Leaderboard. Ang dark web ay isang patas na nilalang. Hindi mo nakikita ang pangalan ko sa stone plaque dahil nasa likod ng stone plaque. Ibig sabihin, nasa itaas ako ng Divine Leaderboard, paliwanag ni Levi. Bullshit. Sinusubukan pa rin nating lokohin. Sa likod ng stone plaque, pumunta si Karsten sa tuktok noong araw na iyon, at nakita niya ang likod ng plaka ng bato. Bakit wala siyang sinabi tungkol sa pangalan mo? Walang naniwala sa kanya. Mas honest ka sana. Alam kong isang malaking karangalan na malagay ang iyong pangalan sa Divine Leaderboard, ngunit paano ka magsisinungaling sa iba sa paggawa nito? Paano kung si Karsten ay hindi kumuha ng sobrang lakas at sumabog sa araw na iyon? Inaabsorb ka sana niya hanggang sa mamatay ka. Ikaw ay mapalad. Nandoon ang pagkakataon na mabuhay siya. Ako, si Evie, si nanay, at si tatay, lahat tayo ay mawawasak ng husto. Sabi ni Zoe. Naiintindihan namin ang nararamdaman ni Boss. Dati siyang nasa tuktok ng pyramid, kaya gusto lang niyang makabalik sa tuktok sa lalong madaling panahon. Kaya naman gumawa siya ng matinding bagay para makipag-away pa kay Karsten, paliwanag ni Asher Dragon sa ngalan ni Levi. Gayunpaman, sinaman siya ng tingin ni Levi at umungol, ano ang alam mo? Smack, basag, pumalakpak. Sa sandaling iyon, itinapon ang mga bagay sa mga bintana ng manor, at nabasag ang salamin. Pagkatapos, ang mga bulok na itlog ay itinapon din. Nagpatuloy ang pagsalakay ng mga pag-atake, at ang mga dingding ng asyenda ay nagdusa. Parang anumang oras ay babagsak na sila. Sa nangyari, ang mga tao sa labas ay sobrang galit na nagsimula silang maghagis ng mga bagay sa manor ni Levi. Sa isang kisap mata, ang patio ay nagkagulo, at ang salpurikong amoy ng bulok na mga itlog ay napuno ng hangin habang ang karamihan ay patuloy na nagmumura kay Levi. Ang ilan ay nagbubuhos pa ng dumi sa bahay. Halos hindi makahinga ang lahat sa masangsang na hangin habang umaakyat ang pagduduwal sa kanilang lalamunan. Si Henry at ang iba pa ay mas lumala nang itinapon pa sila sa banyo. May death wish ba kayong lahat? Sige, pagbibigyan kita niyan.
Sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Levi sa Love of Gods. Gusto lang niyang magbayad ng malaking halaga ang grupo ng mga tao para sa kanilang ginagawa. Pumalakpak, para bang si Levi ay isang Diyos ng digmaan na bumaba mula sa langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2553. 10 beses ang pagpapahiya. Nagulat ang iba sa mansyon sa pagbabago ni Levi habang nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Nakakahiyang at pamilyar ang aura na pinalalabas niya. Para siyang minamaliit ng tingin sa ibang bahagi ng mundo tulad ng dati niyang ginagawa. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Zoe. Obviously, deal with the people outside, malamig na sagot ni Levi. Galit ka ba? Magiging himala kung maiiwasan natin sila. Bakit mo pa sila sinusubukang i-cross? Bawat isa sa kanila sa labas ngayon ay galit na galit. Lahat tayo ay mahuhuli sa kaguluhan kung lalabas ka. Hindi natin sila mapipigilan. Hinawakan ni Zoe si Levi sa parang bisyo, hindi na siya hinayaang humakbang pa. Levi Garrison, maupo ka na kung kukunin mo pa rin akong biyenan. Kailangan mong tiisin ito sa katahimikan ngayon. Namumula si Aaron sa galit. F***, malakas na nagmura si Levi. Wala siyang magawa sa sandaling iyon. Kung aalis siya ng bahay, lahat ay mag-aagawan para pigilan siya. Mga duwag, di asterisk man ito. Hindi ba pwedeng magpadala na lang ng isa sa inyo para tingnan ang likod ng plaka? At saka, kailan lalabas ang Love of Gods? Matapos mailabas ang kanilang galit, dahan-daang naghiwa-hiwalay ang mga tao sa labas ng bahay. Sa kasamaang palad, ang manor ni Levi ay ganap na nasira. Maging ang mga dingding ng patio ay kailangang muling ipinta. Tatandaan ko ang sandaling ito, at maghihiganti ako sa kanilang lahat. Napangisi si Levi. Paano kung maalala mo ang sandaling ito? Napakaraming Divine Leaderboard fighters sa karamihan. Sinasabi mo ba sa akin na maghihiganti ka sa kanilang lahat? Walang nag-isip ng kahit ano sa mapang asar na mga salita ni Levi. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay ni Levi ang kanyang utos. Order Sacred Organization, Maya Industries, Erudian Alliance, Ancient Garrison Clan, at Triple Group para matiyak na ang mga gumagawa ng kaguluhan sa Northampton ngayon ay magbabayad ng ilang beses sa kanilang nagawa. Ang simpleng utos ni Levi ay nagpagulat sa mundo, para sa bawat sulok ng mundo, ang mga mandirigma ay gumagalaw. Si Oster ang pinuno ng isang kulto kay Adron, at siya ay nasa 100 sa Divine Leaderboard. Kanina lang, dinala niya ang kanyang mga tauhan sa mansyon ni Levi para hiyain siya. Pauwi na sila, may sumulpat na grupo ng mga tao sa harapan nila. Ito ay isang grupo ng mga mandirigma mula sa Sacred Organization na pinamumunuan ni Deathfiend. Kunin mo sila, utos ni Deathfiend. Hindi nagtagal, si Oster at ang iba pa ay nasa lupa na. Hindi ka ba nag-e-enjoy sa pagbato ng mga bulok na itlog? Napakahusay. Pagkatapos, sa utos ng Deathfiend, sinimulan ng lahat na itulak ang mga bulok na itlog at mabahong basura kay Oster at sa bibig ng kanyang mga tao. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa lugar ang mga tunog ng recheng. Ang mga katulad na eksena ay nangyayari sa buong mundo. Ang pinuno ng Neptune Industries sa Zarain, Ewan, at ang kanyang mga tauhan ay kumukuha ng mga balde at mga balde ng pataba sa kanila. Kasabay nito, maraming truck ng basura ang bumuhos sa isang bulwagan ng pagsasanay sa reso niya. Sa isang tiyak na dump site sa Kirea, daan-daang tao ang kumakain ng mga nakatambak na basura. Kainin mo silang lahat, kainin mo lahat o mamatay ka na lang. Sigaw ni Donald at ng ilang iba pa na namamahala sa Maya Industries. Sa katulad na paraan, isang malakas na puwersa sa Erudia ang nahuli ng isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita. Ngayon, ang mga miyembro ng malakas na puwersang iyon ay paulit-ulit na tumatalon sa isang cesspit. Ang ilan ay namatay dahil sa pagkasuklam, at medyo marami ang mga mandirigma mula sa Provisional Leaderboard at sa Divine Leaderboard. Ang sinaunang angkan ng Garrison ay madaling nabura ang ilang makapangyarihang puwersa. Sa katunayan, 11 mandirigma mula sa Divine Leaderboard ang napatay. Parami ng parami ang mga bagay na nangyayari sa buong mundo. Noon ay may napagtanto na ang mga pinarusahan ay ang mga pumunta sa Northampton para ipahiya si Levi. Binayaran nilang lahat ang kanilang kalokohan.
10 beses silang nagdurusa sa kahihiyan na dinanas nila kay Levi. Ganito ba ang pagtawid kay Levi? Nagulat ang buong mundo. Ito ang mga gawa ng Sacred Organization at sinaunang Garrison Clan. Pinaninindigan ba nila si Levi? Anong nangyayari? Ang Dark Emperor ay ang Panginoon ni Zoe, kaya maliwanag kung tumayo sila para sa kanya, ngunit paano ang sinaunang angkan ni Garrison? Bakit nila pinaninindigan din si Levi? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2554. Pagtuklas. Kung gayon, marahil ay dahil iniisip ng Dark Emperor at ng mga nakatataas sa sinaunang Garrison Clan na tumulong si Levi sa pagsabog ni Karsten. Oo, dapat iyon ang dahilan. Bagamat itinayo ni Dark Emperor si Karsten, walang nakakaalam kung tiyak na sasabog si Karsten o hindi. Kaya, dumating ang pag-atake ni Levi sa tamang oras. Sa pamamagitan nito, nabunyag ang katotohanan. Ang Dark Emperor at ang sinaunang Garrison Clan ay ang mga tumayo para kay Levi. Sila ang humarap sa mga kaaway ni Levi. Gayunpaman, si Levi ay nakakaramdam ng pagkalungkot. Sa sandaling iyon, dumating sa kanya ang isang balita, nakahanap sila ng maraming pahiwatig sa Restricted Area 76. Kaagad, pumunta si Levi sa Restricted Area 76. Sa katunayan, nakita niya ang maraming figures sa screen ng kagamitan. May nanunood sa Restricted Area 76. Pagkatapos, napagtanto ni Levi na marami pang mga pahiwatig, may pumasok sa Restricted Area 76, sinusubukang makipag-ugnayan kay Karsten. Marahil ay dahil sa kakilakilabot ang sitwasyon, hindi na malayan ng kanilang hindi inanyayahang bisita na naitala ang kanilang presensya. Higit pa rito, pagkaraan ng 3 araw, pagkatapos pumasok si Karsten sa nag-iisang pagsasanay, may nakipag-ugnayan kay Karsten sa Restricted Area 76. Ang mga bakas ng kanilang presensya doon ay naitala. Tulala si Levi habang pinapanood ang video. Hindi. Ginawa ko lahat ng mali. Akala ko hindi na sila magpapadala ng kahit na sino dito pagkatapos kong malaman sa huling pagkakataon, pero baka si Karsten. Biglang namula si Levi. Ang aktibidad ay sumikat sa 3 araw nang si Karsten ay nag-iisa sa pagsasanay. Ibig sabihin, wala sila dito para sa Restricted Area 76, nandito sila para kay Karsten. Ang mga taong nagmasid sa Restricted Area 76 na ay walang iba kundi ang mga taong mula sa Lab of Gods. Kaya, ang mga taong ito ay mula sa Lab of Gods. Sa madaling salita, si Karsten ay mula sa Lab of Gods. Kahit hindi siya member, siguradong may ka-associate siya sa kanila. Narinig ni Levi ang maraming talakayan tungkol sa kung paano mahirap sanayin ang Divine Extraction Technique. Narinig niya ang tungkol sa kung paano maaaring mangyari ang mga pagsabog kung ang gumagamit ay kumuha ng masyadong maraming kapangyarihan o kung paano ang hinihigop na kapangyarihan ay maaaring hindi maisama ng maayos sa katawan. Sa lahat ng ito, walang makakalutas sa isyong iyon, walang sino man ang posibleng gumawa nito sa napakaikling panahon. Gayunpaman, nagtagumpay si Karsten sa loob lamang ng 1 buwan. Hindi siya sumabog kahit na kinuha ang enerhiya ng kristal. Ibig sabihin na ayos na niya ang mga flaws ng Divine Extraction Technique. Ang dahilan kung bakit niya nagawang i-bypass iyon ay dahil na-remodel ang kanyang katawan. Kung may magtatanong kung sino ang gumawa niyan, ang sagot ay Lab of Gods. Sa isiping iyon, isang manipis na kinang ng pawis ang lumabas sa balat ni Levi. Hindi niya akalain na si Karsten ay mula sa Lab of Gods. Noong kasisimula pa lang ni Karsten, nanatiling low profile siya. Bukod dito, may tumulong na i-cover ang track ni Karsten. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Karsten na ihayag ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kahit na sumali na sa Divine Leaderboard, may nagtatakip pa rin sa kanyang mga landas. Iyon ay tiyak na estilo ng Lab of Gods. Itinatago nila ang tunay na kapangyarihan ni Karsten upang siya ay maging pinakamalakas hanggat maaari sa maikling panahon. Sa oras na napansin ito ng iba, isa na siyang makapangyarihang nilalang, dahil nakuha na niya ang kapangyarihan ng 400 mandirigma mula sa Divine Leaderboard at mahigit 100,000 iba pang mandirigma. Lab ng mga Diyos, humihinga si Levi, na ikinagulat niya. Kanina ko pa sila hinahanap, pero nasa ilalim lang ng ilong ko. At bakit hinamon ni Karsten ang 3 sa Divine Leaderboard? Malamang na ito ay isang misyon mula sa Lab of Gods.
Oh, naiintindihan ko na. Maaaring nabigo ang Lab of Gods na malaman ang mga pagkakakilanlan ng mga nangungunang tatlo sa Divine Leaderboard, kaya gusto nilang tanggalin silang lahat ni Karsten ng sabay-sabay. Kanina pa ako nakipagpalitan ng suntok kay Karsten. Alam kong ayaw niyang hamanin ang nangunguna sa tatlo sa Divine Leaderboard, gusto niyang patayin sila. Hahaha, humagalpak ng tawa si Levi. Lab of Gods, hindi mo akalain na mangyayari ito, di ba? Inilantad ni Karsten ang lahat ng iyong mga track. Gayunpaman, ipinapakita nito kung gaano kalakas ang Lab of Gods na nakalikha ng isang tulad ni Karsten. Mukhang kailangan ko nang simulan ang plano ko ngayon para maihayag mo ang iyong sarili. Kaya, nakipag-ugnayan si Levi kay Daxen. Kinabukasan, inilathala ang isang balita na ikinagulat ng buong mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2555. Kerry Gray Academy. Ang God of War, Dark Emperor, Killfinger, at sinaunang Garrison clan ay nagtulungan para itatag ang Kerry Gray Academy, isang instituto na tumutuon sa pinakamahusay na mga diskarte sa pakikipaglaban at paraan ng pamamaraan. Pagkatapos ay inimbitahan ng Cardinal Hall ang mga nangungunang masters ng mahiwagang at combat techniques upang ituro ang mga pinakawastong pamamaraan sa mga estudyante. Ang lahat ng mga master na ito ay ang nag-aaral na daang mandirigma sa Divine Leaderboard. Sa madaling salita, ito ang pinakalehitimong lugar para sa pagsasanay. Higit pa rito, maliban sa mga elite ng The Cardinal Hall, nandoon din sina Gabriel, Eustace, at iba pang mga mandirigma ng Divine Leaderboard. Sa totoo lang, pipili si Daxen ng isang seleksyon ng mga individual para sa personal nilang turuan. Ang pinakamahusay sa pinakamahuhusay na estudyante ay maaaring makatanggap ng gabay mula sa Dark Emperor. Sa sandaling kumalat ang balita ng akademya, lahat ay nabigla. Matapos ang pagdating ng bagong panahon, ang lahat ay nakamit ang mahusay na pagpapabuti. Gayunpaman, walang sinanay sa tamang paraan. Lahat sila ay kumuha ng anumang technique book na kanilang nadatnan at nagsimulang magsanay ng walang pakialam kung ang mga aklat na iyon ay lihitimo o hindi. Sa huli, maraming problema ang lumitaw sa kanilang pagsasanay. Higit pa rito, sa bagong Divine Leaderboard, hindi na gumana ang mga lumang trick. Masyadong mababa ang itaas na limitasyon, kaya kahit na nasanay sila hanggat kaya nila, maaari lang silang maging kapantay ng pinakamataas na individual sa Divine Leaderboard. Wala silang lugar sa bagong panahon. Walang handang umamin ng pagkatalo ng tama sila sa 79 na hakbang. Nais ng lahat na yukit ang kanilang mga pangalan sa plaka ng bato. Ang pagpunta sa ancient clans o mga kilalang puwersa ay magiging mahirap na gawain, hindi pa banggitin ang mataas na pagkakataon ng isang aksidenteng nangyari. Nais nilang makahanap ng mga pagkakataon upang paboran si Kirin at iba pa, ngunit imposible. Hindi sila sigurado kung makakahanap ba sila ng angkop na pamamaraan para sa kanilang sarili at ang mga organisasyon ay matibay sa kanila sa salot sa kanilang isipan. Bukod dito, hindi sila sigurado kung ang mga organisasyong iyon ay handang magturo sa kanila ng mga pamamaraan. Ang lahat ay tila walang pag-asa, ngunit ngayon, ang mga bagay ay nagbago. Ang anunsyo ng Kerry Gray Academy ay katumbas ng pagsasabi sa iba pang bahagi ng mundo na ang isang lehitimong lugar upang matuto ng labanan at mga mahiwagang pamamaraan ay magagamit na ngayon. Hindi lamang mayroong iba't ibang mga diskarte upang matuto, ngunit ito rin ang pinakalehitimong uri upang palakasin ang mga mag-aaral kaysa dati. Walang paraan na papalampasin nila ang pagkakataong tulad nito. Nang marinig ni na Zoe, Kirin, at ng iba pa ang tungkol sa balita, nasa buwan na sila. Kaya hinihiling sa amin ni na Queenie at Evie na hintayin ang balitang ito. Namuo ang excitement sa kanilang mga ugat sa sorpresa. Ang totoo ay ito ang plano ni Levi sa lahat ng panahon. Sa ganitong paraan, may hahanda niya ang kanyang sarili para sa hinaharap. Kahit na siya ay may kontrol sa maraming makapangyarihang puwersa, sila ay mga ibon lamang na nagsama-sama na walang pakiramdam ng koordinasyon. Kung makakatagpo sila ng anumang super fighter, lahat sila ay mamamatay. Wala silang napakahusay na mandirigma sa kanilang hanay. Ang tanging magagamit lamang ay ang sinaunang Garrison clan, Deathfiend, at ilang iba pa. Ito ay ang parehong kaso para sa Maya Industries. Ang kapangyarihan ay isang bagay na mayroon sila,
Ngunit ang aktwal na kapangyarihang mga mandirigma ay isang bagay na kulang sa kanila. Sa makatuwid, kailangan ni Levi na sanayin ang kanilang mga super fighter. Sa ganoong paraan, siya ay magiging tunay na maimpluwensya at makapangyarihan sa buong mundo, at magagawa niyang lutisin ang anumang mga isyong lalabas sa palabas. Pangalawa, si Zoe at ang iba pa ay walang anumang mga diskarte para sanayin. Ang akademya ay magiging isang magandang lugar para sa kanila upang magsimula. Sa simula, gusto ni Levi na dahan-daang gumawa ng mga paghahanda para sa akademya bago gawin ang anunsyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang proyekto na naganap ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi na makaupo at maghintay si Levi upang malaman ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng Lab of Gods at Karsten. Nagtataka ang Lab of Gods tungkol kay Dark Emperor at sa mga pagkakakilanlan ng dalawa ngunit gustong tanggalin sila. Kaya naman, dali-daling hiniling ni Levi sa The Cardinal Hall na ipahayag ang pagtatatag ng akademya. Ang isa sa kanyang mga layunin ay upang makita ang Lab of Gods na mag-iwan ng higit pang mga pahiwatig sa paligid, at ang isa pang layunin ng kanyang ay upang mapabilis ang kanyang plano upang sanayin ang mga super fighter. Alam ko na ngayon na ang Lab of Gods ay makapangyarihan at nagtatago sa likod ng mga eksena. Alam kong may kapangyarihan silang maghari sa lahat ng tao dito sa mundo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kaso ni Karsten. Kaya naman, kailangan niyang bilisan ang kanyang paghahanda. Hindi lang niya kailangang bigyan ng Academy ang Carrie Gray, ngunit kailangan din niyang pataasin ang bilis ng Sacred Organization gamit ang mga hakbang mula sa Restricted Area 76. Iyon lang ang kalamangan ni Levi laban sa Lab of Gods. Mabilis na nagtipon si Zoe at iba pa. Para sa kanila, ang Carrie Gray Academy ay isang pagkakataon na dumapo mismo sa kanilang pintuan. Ano ang mga kinakailangan sa pagpasok? Hindi lahat pwedeng sumali, di ba? Tanong ni Asher Dragon. Bigla silang napalingon kay Levi. Tiyak na matutugunan ng lahat ang mga kinakailangan sa pagpasok, ngunit hindi iyon ang kaso para kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2556. Para kilalanin ang iyong kaaway. Lahat sila ay umaasa na makasama sa Carrie Gray Academy, lalo na't hindi nila napagtanto na labis na naapektuhan si Levi ng rangkang sa Divine Leaderboard, pinili niyang pumunta sa isang walang katotohanan na landas para sa kapakanan ng reputasyon. Ito ay isang pagkakataon na higit na kailangan ni Levi. Hindi pa namin alam. Walang anumang mga detalye tungkol sa mga kinakailangan sa pagpasok nito, ngunit hindi bababasa, dapat silang maging mga tao sa Provisional Leaderboard o Divine Leaderboard, tama ba? Narinig ko na ang mga susunod sa nangungunang 500 sa Divine Leaderboard ay sabik na sumali. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi? Ito ay isang pagkakataon upang makilala ang pinakamalakas na individual at matuto mula sa kanila, sabi ng ilan. Sino ang nagmamalasakit? Mag-apply muna tayo sa academy. Ipapapikit namin sina MS, Queenie at Evie at papasukin siya. Baka lahat tayo makapasok sa academy, Zoe said. Hanggat mapapasok natin si Levi, at habang tinuturuan siya ng aking amo, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lahat sila ay agad na nag-apply sa akademya. Tulad ng para sa hindi na i-publish na mga kinakailangan sa pagpasok. Inanunsyo lamang ng Carrie Gray Academy na ilalathala nila ang mga pangalan ng mga napili sa loob ng 2 araw. Ang dahilan kung bakit sinabi ng Carrie Gray Academy sa publiko na kailangan nila ng 2 araw bago ang kanilang anunsyo ay dahil kailangan nilang tapusin ang pagtatayo ng Carrie Gray Academy sa 2 araw na iyon. Kung ang plano ay nananatili sa orihinal nitong kurso, hindi sana sila nagmamadaling tapusin ang pagtatayo ng akademya. Masyadong biglaan ang anunsyo ni Levi, at walang nakahanda para dito. Kaya naman, kinailangan nilang gamitin ng husto ang 2 araw. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakulangan ng mga kinakailangan sa pagpasok ay dahil sa katunayan na si Levi at iba pa ay gustong personal na pumili kung sino ang kwalipikadong sumali. Una, kailangan nilang pumili ng mga angkop na estudyante. Pangalawa, pipili sila ng mga taong nasa kanilang panig, o hindi bababasa, mga taong sasama sa kanilang panig. Kung tutusin, wala silang planong sanayin ang mga ingrate kung sino ang mag-uutos sa kanila pagkatapos makumplito ang kanilang pagsasanay. Pangatlo, at higit sa lahat,
Kung tama ang hula ni Levi, siguradong gusto ng Lab of Gods na sumali sa akademya. Siyempre, hindi sila magpapadala ng isa sa kanila. Sa halip, ipapadala nila ang ilan sa kanilang mga pawn para sumali sa akademya. Pagkatapos, itatalaga nila ang mga ito upang tingnan ang Dark Emperor, Killfinger, at ang pinuno ng sinaunang angkan ng garrison. Isang pagkakataon iyon para mas makilala nila ang kanilang kaaway, at pagkakataon din iyon para kay Levi. Hanggat pinagmamasdan niyang mabuti ang mga pawn na ito, hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya mahanap ang Lab of Gods. Binibigyan nila ng pagkakataon ang Lab of Gods na makapasok sa akademya sa pamamagitan ng hindi pagtatakda ng anumang mga kinakailangan sa pagpasok. Sa isang paraan, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Levi. Lumipas ang isang araw, daan-daang libo ang nag-apply sa akademya, at ang bilang ng mga aplikante ay tumataas pa rin sa pangalawa. Bukod dito, ang daan-daang libo ay ang mga nagtataglay ng isang tiyak na halaga ng kapangyarihan at nagtitiwala na magkakaroon sila ng pagkakataong makapasok. Ang mga mahihinang sinubukang mag-apply sa akademya ay maaaring magdagdag ng higit sa 10 milyon. Pagkatapos ng lahat, si Dark Emperor at ang dalawa pa ay masyadong sikat. Higit pa rito, nagkaroon ng katiyakan ang publiko mula sa The Cardinal Hall at ang sinaunang garrison clan tungkol sa pagiging lihai-timon ng akademya. Natuwa si Levi nang matanggap niya ang listahan ng mga aplikante. Napakarami nila. Napakahirap pag-uri-uriin ang bawat isa sa kanila, ngunit kung hindi ko ito gagawin, ang Lab of Gods ay hindi haantong sa bitag. Nang gabing iyon, inatasan ni Levi ang kanyang mga tauhan upang simulan ang pag-aayos sa listahan ng mga aplikante. Kasabay nito, sinuri niya ang mga aplikante sa tulong ng kanyang sistema ng impormasyon. Natarante si Zoe at ang iba nang makita nila si Levi na umaalipin sa listahan. Anong ginagawa mo? Nataranta ang lahat sa kakaibang ugali ni Levi. Bakit niya ginagawa ang listahan ng mga aplikante ng Carrie Gray Academy? Panatilihing malapit ang iyong mga kaibigan, at panatilihing malapit ang iyong mga kaaway, sagot ni Levi. Natahimik ang iba dahil doon, nagtataka, ano ang silbi ng pagsasaliksik ni Levi sa kanyang mga kalaban. Malakas sila, at maaari silang sumali sa akademya. Ikaw naman ay napakahina para makapasok. Sumunod ka sa amin sa Carrie Gray Academy kinabukasan. Siguradong makikita mo rin ang iyong pangalan sa listahan. Nag-apply kami sa ngalan mo. Nagtataka ako kung ano ang pamantayan ng Carrie Gray Academy para sa kanilang mga aplikante. Baka matanggap ka sa academy, sabi ni Zoe. Wow, very considerate talaga sila. Pagkatapos, hindi sila pinansin ni Levi at bumalik sa kanyang listahan ng mga pangalan. Dinaanan niya ang bawat aplikante. Markahan ni Levi ang mga nababagay sa kanilang mga pamantayan bago magsaliksik ng higit pa sa kanilang background. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2557. Kanyang pangalan. Sa isang lugar sa Oakland City, nagpupulong si Mr. X at iba pa. Pinapunta na namin ang mga tauhan namin. Huwag kayong mag-alala dahil wala silang mapapansin. At saka, it'll be a piece of cake to enter the academy, not to mention na yung mga pinadala namin ay yung may potential. Hanggat ang mga taong ito ay sumali sa Carrie Gray Academy, malalaman natin ang higit pang mga pahiwatig sa kalaunan. Kung tutusin, si Dark Emperor at ang dalawa pa ay kukuha ng mga estudyante. Kapag lumitaw sila sa publiko, malalaman natin kung sino sila, dagdag ni Lucifer at ilang pa. Gayunpaman, si Mr. X ay isang maingat na tao. Mahinahon niyang sinabi, gayunpaman, may pumasok sa isip ko kamakailan. Kamamatay lang ni Karsten, ngunit nagmamadali na ang Cardinal Hall para itatag ang Carrie Gray Academy. Maaaring ang dalawang bagay na ito ay konektado sa kanilang paraan. Saglit na pinag-isipan ni Lucifer ang kanyang mga salita. I'm guessing that the appearances Karsten was made them feel threatened. Kung hindi siya itinayo ni Dark Emperor, baka hindi siya matatalo. Kaya, pinaplano nilang makipagtulungan upang maiwasan ang mga hinaharap na kaso tulad ng kay Karsten. So, ang Carrie Gray Academy ay isang disguise para sa isang alyansa. Oo. Ang alyansa ng mga nag-uutos na 10 mandirigma sa Divine Leaderboard ay isang puwersang maaaring maging dahilan. Kung magpapatuloy ito,
Sila ang magiging itinuturing na banta sa atin. Kailangan natin silang paalisan. Iparating mo sa iba ang mensahe ko. Ang unang makakaalam ng mga detalye tungkol sa tatlong ito ay bibigyan ng first son. Mr. X greeted out. Nang marinig ang pagbanggit ng unang araw, isang hitsura ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Lucifer at ng iba pa. Ang bagay na ito ay isang bagay na hinahangad nilang lahat. Naiintindihan. Titingnan ko kaagad. Pagkatapos ng isang buong gabi ng pananaliksik, sa wakas ay nakabuo si Levi ng isang batch ng mga individual na walang anumang kaina-hinalang isyo. Pinili ng bawat isa ang mga may isyo, ngunit hindi iyon ang ginawa ni Levi. Pinili niya ang mga walang isyo. Gayunpaman, nasa tamang landas si Levi. Kung sila ay mga tao mula sa Lab of Gods, tiyak na magiging malinis ang kanilang kasaysayan. Walang paraan na hahayaan nilang makapasok sa akademya ang sino mang may halatang hinala. Iyon ang dahilan kung bakit inayos ni Levi ang isang listahan ng mga tao na walang kaduda-dod ang kasaysayan sa halip. Mas kaunti ang mga isyu nila, mas interesado si Levi. Sa katunayan, gusto ni Levi ang mga ganap na malinis sa kasaysayan. Sa ganoong paraan, magiging mas maliit ang bilang ng mga individual sa listahan. Mahuhulaan ni Levi kung anong karaniwang katangian ang ibinahagi ng kanyang mga target. Pagkatapos ng isang round ng talakayan kasama si Deathfiend at ang iba pa, sa wakas ay nakabuo sila ng listahan ng mga matagumpay na aplikante. Mayroong mahigit 100 guro sa Carrie Gray Academy. Sa teknikal na paraan, ang bawat isa sa kanila ay makakapagturo ng higit sa 100 tao. Sa makatuwid, mayroong mas mababa sa 5,000 mga pangalan sa listahan ng mga matagumpay na aplikante. Hindi nagtagal, inilagay ng Cardinal Hall ang abiso na pinagbukod-bukod na nila ang mga aplikante at nakagawa sila ng listahan na kanilang ilalathala kinabukasan. Nagulat ang mundo nang marinig ang balita. Pagkatapos ay excited na kinaladkad ni Zoe at ng iba si Levi sa akademya sa Carrie Gray Mountains. Ganoon din ang ginawa ng iba, lalo na ang mga nakakaramdam na malaki ang tsansa nilang makapasok sa akademya. Lahat sila ay sumugod sa Carrie Gray Academy. Maya-maya, nagsisiksikan ang lugar. Ang lahat ay naghihintay para sa listahan na may publish. Kinabukasan, dumating ang pinakahihintay na sandali. Sa wakas ay naipublish na ang listahan ng Carrie Gray Academy. Hindi nila pinili ang mga aplikanteng batay sa kanilang kapangyarihan ngunit batay sa kanilang potensyal. Si Kirin, White Tiger, Floyd, at Swordfiend ay mag-aaral sa ilalim. Ang Asher Dragon, Black Tortoise, Kingsley, at Rogue Slayer ay mag-aaral sa ilalim ng Divine Brigadier. Si Zoe at Phoenix ay mag-aaral sa ilalim ng Hydra. Tuwang-tuwa si Zoe nang malaman niya kung sino ang kanyang pag-aaral. Si Hydra ang tanging babae sa nagtanong 10 manlalaban sa Divine Leaderboard, at siya rin ang kapantay ng Master ni Forlivia. Hindi nagtagal, alam ng lahat kung sino ang kanilang pag-aaralan. Sa katunayan, kahit na ang ilan sa mga Lopez at Black ay nagawang sumali sa akademya. Kung tutuusin, ayaw ni Levi na gumawa sila ng gulo sa ibang lugar. Mas maganda kung patuloyin niya ang mga ito sa academy kung saan sila ay susubaybayan. Ngayon, ang tanging pangalan na hindi nila nakita sa listahan ay si Levi. Pagkatapos, sa sandaling lumitaw ang pangalan ni Levi, ang mga tao ay naging wild. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2558. Si Levi ay isang guro. Si Zoe at ang iba ay umaasa na si Levi ay magiging estudyante ng isa sa mga elite. Sa katunayan, inaasahan ni Zoe na makita ang kanyang pangalan ng higit pa sa pangalan niya. Kamakailan lang ay naging baliw si Levi. Gusto niyang huminahon si Levi, at mas maganda kung mayroon itong mahusay na guro na matututunan. Gayunpaman, unti-unting lumubog ang kanyang puso habang unti-unting nabubunyag ang listahan ng mga pangalan. Lahat ng kakilala niya ay nakapasok sa akademya, maging ang mga masasamang mandirigma tulad ni Sean. Gayunpaman, hindi nakita ang pangalan ni Levi. Nagsisimula ng magpanik si Zoe. Pakiusap isama siya sa listahan. Kung ang mga kinakailangan sa pagpasok ay hindi batay sa kasalukuyang mga kakayahan, kung gayon si Levi ay may mataas na pagkakataong makapasok sa akademya. May potential siya. Siya ay may higit na potensyal kaysa sa halos porsyento ng mga tao dito.
Kakaunti lang ang makakapantay sa kanyang potensyal. Ang mga kaisipang iyon ay ibinahagi ni Asher Dragon at ng iba pa. Lahat sila ay naghihintay na makita ang pangalan ni Levi. Gayunpaman, makalipas ang halos isang oras, nang malapit nang matapos ang listahan, walang binanggit ang pangalan ni Levi. Paanong hindi nababalisa ang sinuman sa kanila? Kinabahan sila na ang kanilang mga kamay ay nalalamig. Sige, last batch na. May kabuuang 87 tao sa batch na ito. Natuwa ang mga tao nang marinig ang boses na iyon. Sa ngayon, isang guro ang kumuha ng pinakamaraming estudyante. Troy, Bruno, Kyler, Eskil. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pangalan ng 87 tao ay inihayag. Si Zoe at ang iba pa ay umiikot sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Hindi lumabas ang pangalan ni Levi. Ito na ang huling batch. Na-miss ni Levi ang bangka. Wala na. Mula ngayon, tayo ay nasa magkaibang mundo. Lalong lalawak ang agwat sa pagitan ng lakas ni Levi at ng atin. Nang ang lahat ay nalulugod sa desperasyon, nagpatuloy ang Carrie Gray Academy. Ang 87 taong ito ay mag-aaral sa ilalim ng Crown King of Erudia. Isang nakagigimbal na anunsyo ang ikinagulat ng lahat. Crown King of Erudia. Ito ay sabay-sabay na pamilyar ngunit banyagang pangalan. Hindi ba si Levi yon? Ano? Ang huling guro na inihayag ay si Levi. Hindi naman sila nagkamali, di ba? Nagulat ang lahat na pipi. Lahat sila ay may magkatulad na hitsura ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Tulad ng iba, si Zoe at ang kanyang kumpanya ay parehong natulala. Si Troy at ang iba pang 86 na taon na nasa listahan ay natakot. Para sa kanila, ang Carrie Gray Academy ay isang banal na lugar. Akala nila ay makakamit nila ang rurok ng kanilang buhay pagkatapos nilang makapasok sa akademya. Gayunpaman, ang kanilang guro ay si Levi. Kilala ng lahat si Levi. Ilang araw na ang nakalipas, ang balita tungkol sa kanya ay ikinagulat ng lahat. Ang napiling 87 tao ay masayang masaya, dahil si Levi ang numero 1 sa Divine Leaderboard noong panahong iyon. Ngayon, hindi nila madala ang kanilang sarili na makaramdam man lang ng kaunting kagalakan. Alam ng lahat na hindi nakarating si Levi sa Provisional Leaderboard. Anong karapatan niyang maging guro sa akademya? Marami, kabilang si Troy, ang nasa Provisional Leaderboard. Sa katunayan, ang ilan ay nasa Divine Leaderboard. Walang sino man ang makatiis na tinuruan ng isang taong mas mahina kaysa sa kanila. Natigilan sila, nababaliw na sila. Nagwawala na silang lahat. Paano magiging guro si Levi? Ito ay katawa-tawa. Wala siyang karapatang maging guro. Ang Crown King ay isang walang laman na titulo. Oo, ito ay isang kagalang-galang na pamagat, ngunit iyon ay lumang balita. Ito ngayon ay ganap na walang silbi. Nagulat si Levi. Nagkagulo ang mga tao. Ang kalahati ay humihingal sa pagkagulat, at ang isa naman ay nagtatanong sa pinili ng Carrie Gray Academy. Hindi akalain ni Zoe at ng iba pa na ganito ang paraan kung paano nila makikita ang pangalan ni Levi. Isa ba siya sa mga guro? Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay isang guro ay totoo, para sa Carrie Gray Academy ang nagpahayag nito. Biglang naalala nila kung paano pinag-aralan ni Levi ang listahan ng mga aplikante ng Carrie Gray Academy. Ngayon nila napagtanto na pinipili niya ang kanyang mga estudyante noon. Nagkaroon na ngayon ng kahulugan ang lahat. Hindi pwede. Anong karapatan ni Levi para maging guro? Protesta ng isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2550. Anong karapatan niya? Tama na yan. Anong karapatan ni Levi para maging guro? Bigyan mo kami ng kasiya siyang paliwanag tungkol dyan. Di nagtagal, mas marami ang sumunod, at nagsimula silang magtanong sa pinili ng Carrie Gray Academy. Sa katunayan, sina Zoe at ang iba pa ay sumang-ayon sa kanilang mga protesta. Naisip nila na magiging mahirap para kay Levi ang magiging estudyante sa Carrie Gray Academy. Gayunpaman, walang inaasahan na si Levi ay isa sa mga guro. Higit pa rito, pumili siya ng 78 individual bilang kanyang mga estudyante. Ang balita ay ikinagulat ng lahat. Si Zoe at ang iba ay tuluyang nahuli. Hindi sila makapaniwala. Paano magiging guro ang isang tao na hindi man lang nasa Provisional Leaderboard? Ang lahat ng iba pang guro dito ay nangunguna sa daan ng Divine Leaderboard.
Mayroong kahit na nakakatakot na mga dalubhasa ng mga mahiwagang pamamaraan na walang narinig. Ang ilan sa kanilang mga pangalan ay wala lang sa Divine Leaderboard. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, hindi sila kasing husay ng kanilang mga mag-aaral, ngunit ito ay dahil sila ay mga mananaliksik ng mga mahiwagang potion at mga banal na tool. Lahat ay humanga sa kanilang gawain, ngunit anong karapatan ni Levi para maging isang guro? Wala siyang kailangan. Walang makatanggap ng balita ng maayos. Parami ng parami ang mga tunog ng protesta mula sa karamihan. Carrie Gray Academy, kailangan natin ng paliwanag. Bakit guro si Levi? Paano kaya siya magiging isa? Sabihin mo sa amin kung bakit. Sigaw nila. Sa totoo lang, nabigla si Troy at ang iba pang 86. Ginawa nila ang kanilang makakaya sa pag-asang makapasok sa Carrie Gray Academy. Gayunpaman, ang balita ng kanilang tagumpay ay dumating kasama ng balita na si Levi ang kanilang guro. Sa sandaling iyon, marami ang natuksong umalis kaagad. Gayunpaman, ito ang tanging pagkakataon para sa kanila na sumali sa akademya. Kung aalis sila kaagad, baka hindi na sila magkaroon ng pagkakataong sumali sa akademya kailanman. Sa kabilang banda, maaari pa rin silang magkaroon ng maliit na pagkakataon na lumitaw bilang mga dakilang nilalang kahit na si Levi ang kanilang guro. Kaya, sila ay nahuli sa isang dilema. Habang tinatanong ng lahat ang Carrie Gray Academy tungkol sa kanilang desisyon, sumigaw si Asher Dragon, "Huminahon ka. Huminahon kayong lahat." Sinabi lang nila na siya ay isang guro, ngunit hindi nila napag-usapan kung ano ang kanyang ituturo. Ang mga individual na bihasa sa pagbuo ng mga potion, gamot, at pagdadalisay ng banal na kasangkapan ay pinangalanan din bilang mga guro noong una. Siguro si Boss ay magtuturo ng mga klase sa teorya tulad ng pag-estratehiya sa labanan. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahusay na labanan sa mundo sa mga diskarte sa. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Asher Dragon, tumahimik ang karamihan. Tama yan. Maaaring nagtuturo si Levi ng mga diskarte sa labanan at iba pa. Walang nagsabi na tiyak na magtuturo siya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, si Troy at ang iba ay nagulat sa hula ni Asher Dragon. Nandito kami para pagbutihin ang aming mga diskarte sa pakikipaglaban, ngunit sa halip ay tuturuan kami ng mga ito. Sinusubukan ba nilang hilain ang paako? Kaya, nagmadali silang nagtanong, magkakaroon ba tayo ng pagkakataong matuto ng iba pang bagay sa Carrie Gray Academy? Pagtitiis namin ito alang-alang sa pagsali sa Carrie Gray Academy. Magiging sulit ang lahat kapag natutunan natin ang iba pang mga bagay mamaya. Gayunpaman, sinabi ng Carrie Gray Academy, hayaan akong linawin ang mga bagay-bagay, ang Crown King ay magtuturo ng mga kasanayan sa labanan, hindi mga diskarte sa labanan. Napasinghap ang lahat sa gulat nang marinig iyon. Levi, pagtuturo ng mga kasanayan sa labanan at hindi pa. Anong karapatan niyang gawin iyon? Gusto namin ng paliwanag. Anong karapatan niyang magturo ng labanan? Nasa Divine Leaderboard ba ang pangalan niya? Nagprotesta na naman silang lahat. Hindi mo kami narinig ng mali. Magtuturo ng labanan ang Crown King. Magiging simple ang kanyang mga klase, magtuturo siya ng pinakapangunahing pamamaraan. Sa madaling salita, ang pamamaraan na nagdadala ng Crown King sa tuktok ng mundo noon. Ang epekto ng diskarteng ito ay mabagal ngunit matatag. Ang pagbuo ng matibay na pundasyon ay sumusuporta. Dito, ang kanyang pamamaraan ay bukod pa sa pagtitiyaga ay magtagumpay dahil ang diin nito ay sa bilis at lakas. Kapag na-master mo na ang dalawang salik na ito, wala nang iba pang maihahambing sa diskarteng ito. Desisyon ito ng Carrie Gray Academy. Ang sinumang tutol dito ay malugod na umalis. Mayroong mahabang pila ng mga tao sa likod mo na naghihintay na sumama sa amin. Natahimik ang karamihan sa isang iglap. Pero, walang nang ahas na sumalungat sa isang tuntunin na itinakda ng Carrie Gray Academy. Sa kabila ng kanilang pagkadismaya kay Levi, walang nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2560. Hindi ganap na tinanggap. Sa tingin ko nakuha ko ito ngayon. Gusto ng Carrie Gray Academy ng kontrol sa kasalukuyan at sa hinaharap. Gusto nilang magkaroon ng backup na plano para sa palabas, kung hindi man ganap na kontrol dito. Tama ka. Kung gaano kabilis ang pagbabago ng panahon,
hindi natin dapat iwanan ang nakaraan at baka gamitin ito ni Levi laban sa atin sa hinaharap. Sinimulan ng lahat na pag-aralan ang mga motibo ng Carrie Gray Academy at iyon ang kinalabasan ng kanilang talakayan. Bagamat dapat galugarin ng Carrie Gray Academy ang pinakabagong teknolohiya, hindi ito dapat mamuhunan ng labis sa pagsasaliksik nito hanggang sa puntong makalimutan nito ang mga pangunahing kaalaman at nakaraan nito. Dahil dito, nagpasya silang ilagay na lamang si Levi at ang 87 lalaki sa gawain. Sige, settled na. Baka sabihin na ng mga ayaw sumali ngayon. Nagkasalungat ang mga mukha ni Troy at ng iba pang 86 na lalaki. Gusto nilang mag-pull out sa team ni Levi ngunit ayaw nilang isuko ang pagkakataong makapasok sa Carrie Gray Academy. Troy, binabati kita sa pagsali sa pinakatalentadong club ng Carrie Gray Academy. Hahaha, oo, siguradong magiging pinakatalented na team kayo sa darating. Gayunpaman, dahil natutunan na ninyo ang kanyang mga diskarte, wala ni isa sa inyo ang makakapasok sa provisional leaderboard. Alam ko naman diba? Kahit ang kanyang mga alagad ay tumatangging matutunan ang kanyang mga pamamaraan. Ang Asher Dragon ay dating medyo magaling, ngunit hindi man lang siya makapasok sa provisional leaderboard pagkatapos bumalik sa pagsasanay ng mga diskarte ni Levi. Kahit ang sarili niyang mga tao ay walang tiwala sa kanya, tapos magiging guro siya dito sa Carrie Gray Academy. Anong biro? Nakaramdam ng awkward si Zoe at iba pa nang marinig nila ang pagchichismisan ng mga tao. Ngunit totoo ang sinasabi nila. Wala ni isa sa amin ang nagsasanay ng mga diskarte ni Levi dahil hindi ito gumagana. Ano ba? Ang Asher Dragon ay ang pinakamagandang halimbawa upang patunayan ito. Ang kanyang mga diskarte ay hindi rin gumana para kina Cyrus at Mia. Sa katunayan, tila humihina ang aura ni Cyrus. Ang 87 lalaking ito ay tiyak na mapapahamak. Dahil doon, sinaman ng tingin ni Zoe at ng iba pa si Troy at ang iba pang mga lalaki. Hahaha, maaaring hindi tayo makapasok sa Carrie Gray Academy, pero maswerte kami kaysa sa inyo. At least, maaari tayong patuloy na lumakas habang kayo ay natigil sa mga pangunahing kaalaman. The asterisk N, biro ito. Nakapasok kayo sa Carrie Gray Academy, pero hindi buo. Napabuntong hininga na lamang si Troy at ang mga lalaki bilang tugon sa pangungutya ng mga nasa paligid nila. Lalaki, nakakainis talaga. Ang makukuha lang natin ay isuot ang titulo ng pagiging estudyante ng Carrie Gray Academy at wala ng iba pa. Hindi makayanan ang kahihiyan, may nagsabi, alam mo ba? Medyo tapos na ako dito. Gusto kong mag-withdraw. Teka lang, may itatanong ako sa kanila. Lumapit si Troy sa kinauukulan at tinanong, posible bang magkaroon tayo ng ibang guro kung gagawin natin ito? Pwede naman, pero hindi kayo magdedesisyon. Maunawaan lamang ng guro ang iyong mga talento at potensyal pagkatapos mong masuri ang lahat ng personal. Kung iisipin ni Crown King na hindi kayo angkop na matutunan ang kanyang mga diskarte, aayusin niya na ma-assign kayo sa isang mas angkop na guro. Gayunpaman, hindi lang siya makakagawa niyan. Ang ibang mga guro ay magkakaroon din ng parehong karapatan na ilipat ka. Oh, at isa pang bagay. Susuriin din ng institute ang iyong pagganap bawat taon. Papayagan kang mag-apply para sa ibang guro kung wala kang makikitang senyales ng pagpapabuti. Napuno ng pag-asa ang kanilang mga puso nang marinig iyon. Mahusay. May pagkakataon pa tayo, kung ganoon. Bagamat ito ay isang napakaliit na pagkakataon, lahat sila ay nagsimulang manalangin na sila ay hindi angkop na matuto ng mga diskarte ni Levi at mal-ipat sa ibang guro. Kahit na hindi iyon gumana, maaari silang maghintay lamang ng isang taon at mag-apply para sa ibang guro. Ang paggawa nito ay magreresulta sa kanilang pagkahuli sa iba ng isang taon, ngunit handa silang maghintay. Kaya naman, okay lang manatili sila sa Carrie Gray Academy kung may pag-asa pa sila. Habang ang mga estudyante ng Carrie Gray Academy ay masayang pumasok sa campus grounds, si Troy at ang 86 na napiling lalaki ay nakasimangot sa kanilang mga mukha.